Ibinenta ng biyenan kong babae ang 2 lupain at bahay nila sa probinsya at ngayon ay nagpupumilit na lumipat sa aking pamamahay. Ngumiti ako at pumayag. Ngunit ang ipinadala kong tirahan sa kaniya ay ang mismong marangyang pugad kung saan lihim na nagsasama ang asawa ko at ang kaniyang kabit. Umupo ako sa isang tabi at tahimik na naghintay sa napipintong malaking palabas. 7 taon kong binuhat ang bigat ng pagiging perpektong asawa at masunuring manugang. Ngunit ang naging kapalit lamang ay isang kasuklam-suklam na huwad na dula. Ang aking asawa, isang lalaking palaging nagdadahilan na magpupunta sa marangyang gym gabi-gabi upang magpalakas ng katawan, ay sa katunayan pala ay nagpapakasasa sa ibang kama, kapiling ang kaniyang 22 anyos na kabit sa isang marangyang penthouse, wala pang 3 kilometro mula sa aming bahay. At ang aking biyenan, na nakatira kasama ang batugan kong hipag sa kanilang bayan sa Nueva Ecija, ay bigla na lamang tumawag at naggigiit na manirahan sa aking bahay upang magpasasa sa kaniyang katandaan at asikasuhin daw ang kaniyang anak. Sa halip na sumigaw o umiyak, payapa akong ngumiti at pumayag. Ipinadala ko sa matanda ang mismong direksyon ng lihim na tirahan ng kaniyang anak. Masigasig ko pa siyang pinaalalahanan na magdala ng napakaraming gamit. Pagkatapos ay mahinahon akong nagtimpla ng mainit na tsaa, umatras sa gilid ng entablado, at naghandang manood sa madugong paglalapaan ng mga taong hungkag at may walang kabusugang kasakiman. Ngayong gabi, binubuhusan ang Kalakhang, Maynila. Nang walang humpay na ulan ng habagat, napakatahimik sa loob ng aking kondominium kung kaya't dinig na dinig ko ang bawat lagitik ng orasan sa dingding. Eksaktong 10:30 na ng gabi. Nakaupo ako sa sofa sa sala. At ang malamig na liwanag mula sa screen ng aking laptop ay tumatama sa aking mukha na wala ng kahit katiting na emosyon. Nasa screen ang mga bank statement, kasulatan ng paglilipat ng pondo, at mga dokumento ng pag-aari ng mga sapi sa kumpanya na lihim kong inasikaso sa nakalipas na 3 buwan. Ang huling bugso ng salapi na dating nakalaan sa aming pinagsamang ipon ay ganap nang nailipat sa isang legal na trust fund sa ilalim ng aking pangalan at ng aking anak. Handa na ang lahat. Ang taong mawawalan ng lahat ay hindi ako, kundi ang asawa kong kasalukuyang nagpapakapagod sa kama ng iba sa ngalan ng pag-eehersisyo. Sa tuwing naiisip ko ang salitang gym, kusa na lamang kumukrus sa aking mga labi ang isang mapait na ngisi. 3 oras lamang ang nakalilipas. Ginagampanan ko pa ang papel ng isang ulirang may bahay. Personal kong tinutiklop ang mamahaling tuwalya at damit pampalakasan sa signature bag ni Javier. Nitong mga nakaraang araw, napakalaki ng pressure sa opisina, mahal ko. Kailangan kong magbuhat ng bakal gabi-gabi para ma-relax ang mga kalamnan ko. Ikaw na muna ang bahala sa pagliligpit at sa takdang aralin ng bata, ha? Mag-e-ensayo ako ng mga 3 oras, magsha-shower, magsasauna sa fitness club, saka ako uuwi. Matulog ka na ng maaga ngayong gabi. Huwag mo na akong hintayin at baka mapuyat ka pa. Mag-iingat ka sa pagbubuhat, baka mapilay ka. Sagot ko naman ng buong lambing. Uminom ka ng maraming tubig. Ang damit na basa ng pawis, ilagay mo sa plastic bag na iniwan ko sa bulsa sa labas. Ako na ang maglalaba pagbalik mo. Huwag mong ihahalo sa tuwalya sa mukha. Alam ko. Mahal ko. Ikaw talaga ang pinakamaalagang asawa. Aniya. Sige, aalis na ako. Nagmamadali na ang personal trainer ko. Nang sandaling iyon, pinatakan ako ni Javier ng isang malakas na halik sa noo, isang halik na umaalingasaw sa pagkukunwari ng isang taksil. Lumabas siya bitbit ang kaniyang bag. Mabilis ang mga hakbang, masigla na parang ibong nakawala sa hawla. Hindi niya batid na ang kaniyang personal trainer ay hindi isang lalaking instruktor sa gym, kundi isang dalagang 22 anyos na may maputing kutis at balingkinitang katawan, naghihintay sa kaniya sa isang mamahaling penthouse na nakasuot ng manipis na pantulog. Relihiyoso siyang nag-eehersisyo gabi-gabi. Ang bawat ehersisyo niya ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso kada buwan kasama na ang upa sa napakamahal na unit sa marangyang residential tower sa Bonifacio Global City. Napakahusay niyang gumanap. Kung hindi ko hinubad ang maskarang iyon sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay, baka inubos ko ang buong buhay ko sa paniniwalang nabubuhay ako sa isang masaya at matatag na pagsasama. Inunat ko ang aking kamay at marahang isinara ang laptop. Ang lagutok ng pagsasara nito ay pumutol sa agos ng aking mga alaala. Sa sandaling tatayo na sana ako upang kumuha ng maligamgam na tubig, biglang umilaw ang telepono sa ibabaw ng babasaging lamesa.
Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa katahimikan ng gabi. May dalang di nakikitang bigat. Nang makita ko ang mga letrang lumilitaw sa screen, Mommy Carmen, Biyenan, agad na nagbabala ang kutob ko bilang isang babaeng matagal nang nagtiis. Magsisimula na naman ang panibagong gulo. Si Doña Carmen, ang aking biyenan, ay kasalukuyang naninirahan sa kanilang bayan sa Nueva Ecija kasama si Lucia. Ang hipag kong ito ay magtatatlumpung taon na, subalit isa pa ring pabigat, tamad, at nagpapanggap na mayaman sa social media. Sa 7 taon kong kasal kay Javier, hindi man lamang tumawag ang matandang iyon upang mangumusta kung may sakit ba ang kaniyang apo. Hindi man lang nagpadala ng kahit isang basket ng gulay mula sa bukid o isang dosenang itlog. Ngunit sa tuwing kailangan ng kanilang pamilya ng pera pampaayos ng bahay sa probinsya o pambili ng bagong sasakyan ni Lucia, halos sumabog ang aking telepono sa sunod-sunod nilang tawag. Huminga ako ng malalim at pinindot ang sagot. Hello ma, gabi na po. May emergency po ba? Kararating lang ni Javier sa kaniyang pag-ehersisyo, wala pa po siya rito. Ano? Walang pakialam sa ehersisyo niya. Sa iyo ako tumatawag, hindi sa kaniya. Bulyaw agad ng boses sa kabilang linya. Makinig kang mabuti. Bukas na bukas, sasakay kami ni Lucia ng unang biyahe ng bus papuntang Maynila at tuluyan na kaming titira sa inyo. Ihanda mo ang mga kwarto. Gusto ko ang master bedroom iyong may sariling banyo at balkonahe. Linisin mong mabuti para doon kami matulog ni Lucia. Kayo ni Javier, lumipat kayo sa maliit na kwarto. Napatigil ako ng ilang segundo. Ang kahilingan ng matandang ito ay labis na kawalang hiyaan at kapal ng mukha, kung kaya't napangiti na lamang ako sa sarili. Ang condominium na tinitirhan ko ngayon ay binayaran mula sa dugo, pawis at sarili kong ipon buwan-buwan. At ngayon, may lakas pa siya ng loob na angkinin ang silid ng may-ari ng bahay at itapon kaming mag-asawa sa masikip na bodega na halos kumasya lamang ang isang maliit na kutson. Bibisita po ba kayo ni Lucia ng ilang araw? Mahinahon kong tanong. Bakit po bigla kayong lilipat sa siyudad? Sa probinsya ay sariwa ang hangin at malawak ang bakuran. Baka manibago po kayo sa masikip na siyudad at magkasakit lang kayo sa init at trapiko. Anong bisita? Sinabi ko ng tuluyan na kaming lilipat. Singhal niya. Sawa na ako sa probinsya. Mataas na ang posisyon ni Javier ngayon bilang direktor ng kumpanya. Kumikita siya ng limpak-limpak na salapi. Ikaw, maghapong nagtatrabaho. Iniiwan mo ang apo ko sa kung sino-sinong katulong. Nanay ako ni Javier. Tungkulin kong pamahalaan ang tahanan ng anak ko, bantayan ang mga gastusin, at tulungan si Lucia na makahanap ng mayamang mapapangasawa sa Maynila. Bilang manugang, kapag ang biyanan mo ay pumunta riyan, dapat ay magpasalamat ka. Bukas, mag-file ka ng leave sa trabaho mo at sunduin mo kami sa terminal ng bus. Napakarami naming dalang bagahe, hindi kami sasakay sa taxi. Isang bunton ng katawa-tawang katuwiran ang bumulwak mula sa speaker ng telepono. Pamahalaan ng pamilya. Kontrolin ang gastusing batid ko ang tunay nilang layunin. Nakita nilang umaasenso si Javier nitong mga nakaraang buwan, nagpalit ng mamahaling kotse, nagdadamit ng mamahalin, at nagpo-post ng mga larawan ng mamahaling kainan sa kanilang family group chat. Kaya parang mga langaw na nakaamoy ng matamis ang mag-ina. Nais nilang lumipat dito upang magpakasarap sa aming gastos, gawin akong alilang walang bayad, at sipsipin ang pera ni Javier para tustusan ang mga luho ng batugan kong hipag. Kumabog ang dibdib ko, subalit na natiling kalmado ang aking isip. Sa sandaling handa na akong ibunyag ang lahat laban sa aking taksil na asawa, ang pagdating ng dalawang pabigat na ito ay isang napakagandang oportunidad. Isang malupit ngunit perpektong plano ang sumagi sa aking isipan. Kung nais niyang magpakasasa sa yaman ng kaniyang pinakamamahal na anak, ako mismo ang magbubukas ng kaniyang mga mata. Ay ma, kung dahil po sa pagmamahal ninyo sa amin, labis po akong natutuwa, malamyos kong tugon. Pero ma, napakaliit po ng kasalukuyang tinitirhan namin at magulo pa ang ayos. Kapag 4 tayo rito, tiyak na mahihirapan kayo. Isa pa po, sira ang kutson sa master bedroom at hindi pa naipapaayos ni Javier. Baka sumakit lamang ng husto ang likod ninyo. Kung gayon, anong ibig mong sabihin? Ipinagbabawal mo akong pumunta sa bahay ng sarili kong anak? Galit na sigaw ng matanda. Huwag mo akong daanin sa drama ng kahirapan. Ako ang nagluwal sa kaniya. May karapatan akong tumira sa kaniyang bahay. Manugang ka lang. Wala kang karapatang humadlang. Kung maliit ang kwarto,
Ikaw ang matulog sa sofa at ibigay mo sa amin ang silid. Naku ma, namali po kayo ng akala. Sagot ko na tila nalulungkot. Paano ko po kayo hahadlangan? Sa totoo lang po, inilihim ito ni Javier dahil nais niya kayong sorpresahin. Ngunit dahil atat na kayong lumuwas, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Javier knows that you worked hard in the province. Kaya kamakailan, matapos ang isang malaking transaksyon sa negosyo, lihim siyang bumili ng isang marangyang 3 silid na penthouse condo sa isang eksklusibong tore sa BGC. Napakamahal po ng unit na iyon, may mga imported na kasangkapan, pribadong elevator, at jacuzzi na may tanawin ng buong kalunsuran. Balak po sana niyang bumili muna ng mamahaling massage chair bago kayo sunduin ng kotse sa probinsya. Natahimik ang kabilang linya. Ang aking mga salita ay tila posporong ibinato sa tuyong damo ng kasakiman sa puso ni Doña Carmen. Malinaw kong narinig ang kaniyang malalim na paghinga, kasunod ang sabik na bulungan ng kaniyang anak sa tabi. Ti talaga ba, Elena? Nanginginig na tanong ng matanda. Bumili si Javier ng ganoong kalaking kondo? Diyos ko, ang anak ko talaga. Napakabuti at napakagaling. Sabi ko na nga ba, siya ang pinakamatulungin sa pamilya, hindi tulad ng iba riyan na walang dugong nananalaytay sa amin. 3 kwarto? Magaganda ba ang mga gamit? Opo ma, napakaganda, sagot ko ng may ngiti. Sa lobby pa lang ay sasalubong na ang mga gwardiya. Kailangan ng magnetic keycard para makapasok, tulad ng isang 5-star hotel. Sa bahay na iyon, ang mga sapin sa kama at unan na binili ni Javier ay puro-purong seda. Kayo na po ni Lucia ang dumiretso roon upang maranasan ninyo ang marangyang buhay. Kami naman ay magliligpit muna rito sa lumang kondo para maipaupa sa iba at sa katapusan ng linggo ay lilipat na rin kami kasama ninyo. Bukas po, magbalot kayo ng maraming gamit. Magsuot kayo ng magagarang damit. Abala po ako sa trabaho kaya hindi ko kayo masusundo sa terminal, ngunit ipadadala ko kay Lucia ang eksaktong address ng bagong kondo. Sumakay na lamang kayo ng taxi papunta roon. Ang passcode ng pinto na inilagay ni Javier ay ang mismong kaarawan ninyo. I-type nyo lamang po iyon at pumasok kayo upang ariin ang inyong bagong tahanan. Ayan! Marunong ka naman palang makipag-usap ng maayos. Wika ni Doña Carmen na bakas ang labis na kagalakan. Hindi na kailangang sunduin pa kami. Si Lucia na ang tatawag ng taxi mula sa terminal. Natural lamang na maganda ang sasakyan namin papunta sa bagong tahanan ng anak ko. Huwag mong kakalimutang i-text kay Lucia ang address bukas ng umaga ha? Pagdating namin doon, tatawagan ko si Javier para sorpresahin siya. Opo ma, nawa ay maging ligtas ang inyong biyahe. Bukas, tiyak na magiging isang araw itong hindi malilimutan ng ating pamilya. Ibinaba ko ang telepono. Isang mapanuyang tawa ang pumakawala sa aking lalamunan. Hindi malilimutan tiyak iyon. Totoo ang marangyang penthouse. Totoo ang pribadong elevator, ang mga mamahaling muebles, at ang mahigpit na seguridad sa lobby. Ngunit hindi iyon regalo ng anak para sa kaniyang ina. Iyon ang marangyang pugad na inuupahan ni Javier buwan-buwan upang itago ang kaniyang kabit. At ang passcode ng pinto ay hindi kaarawan ng kaniyang ina, kundi kaarawan ng kaniyang kerida. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay sasalakay roon sina Doña Carmen at Lucia taglay ang ugali ng mga tunay na may-ari mayayabang, marahas, at handang tapakan ang sinumang hahadlang sa kanilang daan. Binuksan ko ang messaging app. Isinulat ko ang eksaktong address ng marangyang tore sa karatig na lungsod, ang palapag, at ang numero ng unit. Saka ko pinindot ang send kay Lucia. Agad na lumabas ang 2 asul na check. Kumagat ang pain. Tumayo ako at naglakad patungo sa balkonahe. Sinalubong ng malamig na hangin ang aking mukha. Ganap na nagpagising sa aking katinuan. Tumingin ako sa kabila ng kurtina ng ulan, patungo sa nagtataasang gusaling puno ng ilaw sa di kalayuan. Naging malamig na parang yelo ang aking mga mata. Hindi sana aabot sa ganito kalupit ang lahat kung natuto lamang si Javier na lumugar at kung hindi binaliwala ng kaniyang pamilya ang lahat ng aking sakripisyo. Sabi nila, bulag ang babae kapag nagmamahal, ngunit kapag pinagtaksilan at nagising, nagiging lobo itong walang awa. Hindi ako nagkaroon ng kapangyarihan upang malaman ang tungkol sa marangyang kondo na iyon ng basta-basta. Ang labanang ito, ang pagbabagong anyo kong ito, ay nagsimula isang umaga 3 buwan na ang nakalilipas. Nang araw na iyon, habang nililinis ko ang kotse ng aking asawa, hindi ko sinasadyang natagpuan ang isang nalukot na resibo
na mabilisang isiniksik sa ilalim ng carpet ng sasakyan. Isang resibo para sa isang kwintas na gawa sa puting ginto na may mga natural na brilyante, nagkakahalaga ng mahigit 350,000 piso at 350,000. Isang napakamahal na alahas na ako, ang legal na asawa, ay hindi man lamang nahawakan kailanman 7 taon ng aking kabataan 2,000, 555 araw, ang iginugol ko sa ilalim ng anino ng pagiging mapagtiis na may bahay at masunuring manugang. Sa pagbabalik tanaw, para akong isang bulag na hayop na tinakpan ang mga mata at tinapatan ng karot ng masayang pamilya sa unahan habang pinipiga ang aking lakas upang hilahin ang gilingan ng kanilang mga utang. Nang pumasok ako bilang manugang sa pamilya Santos, si Javier ay walang-wala. Ang kaniyang sinimulang maliit na kumpanya ay nalulubog sa mga utang. Araw-araw tumatawag ang bangko. Umiiyak at nagmamakaawa si Doña Carmen habang hawak ang aking mga kamay. Isumamo ko sa iyo. Gamitin mo ang perang pamana ng mga magulang mo para iligtas ang dangal ng anak ko. Dahil sa pag-ibig, dahil sa kawalang malay ng kabataan, inubos ko ang aking huling sentimo. Nangutang pa ako sa aking mga kaibigan sa ilalim ng sarili kong pangalan upang tulungan si Javier na makatawid sa bagyo. Sa pinakamahihirap na sandali, kung kailan ang hapunan namin ay simpleng nilagang gulay at pritong itlog lamang, niyayakap ako ni Javier at nangangako ng langit at lupa. Mahal ko, patawarin mo ako sa pagpapadanas sa iyo ng hirap. Maghintay ka lang ng ilang taon. Kapag umasenso ang kumpanya, ipinapangako kong bibilhan kita ng pinakamalaking bahay at pinakamagagandang damit. Hinding-hindi kita bibiguin. Hinding-hindi ko malilimutan ang tulong mo sa oras ng kagipitan. Ang mga matatamis na salitang iyon ang nagpatulog sa akin sa loob ng maraming taon. Nang magsimulang kumita ang negosyo ni Javier at lumago ito, nanatili pa rin akong matipid. Nagsusuot ako ng mga lumang damit, gumagamit ng lumang motorsiklo o pampublikong sasakyan, at nag-aalangan pa akong bumili ng simpleng kolorete para lamang makatipid para sa kinabukasan ng aming anak. Samantala, nagsimula namang magsuot si Javier ng mga signature suit, mamahaling relo, at nagpalit ng mamahaling kotse. Sina Doña Carmen at Lucia naman ay sumakay sa agos, humihingi ng pera para sa kung ano-anong luho, mula sa pagpapagawa ng bahay sa probinsya hanggang sa pambili ng bagong motorsiklo at mga mamahaling gamit ni Lucia. Sa tuwing marahan kong ipinapayo kay Javier na mag-ipon para sa mga hindi inaasahang pangyayari, agad na sumasabat si Doña Carmen. Huwag mong putulan ng pakpak ang anak ko. Kung kumikita siya ng pera, may karapatan siyang gastusin ito. Ang maging mabuting anak sa kaniyang ina at kapatid ay walang masama. Makitid ang utak mo! Ang mga tulad mo ay nakakakain lamang ng maayos dahil kay Javier. Huwag kang sakim na nais angkinin ang lahat para sa pamilya mo. Nagtiis ako. Palagi kong niloloko ang aking sarili na basta't mahal pa rin kami ni Javier ng aking anak, basta't responsable siyang asawa, kaya kong tiisin ang mga panlalait ng aking biyenan. Ngunit ang katotohanan ay laging may sariling paraan upang lumabas malupit at matalim, sapat upang gilitan ang anumang ilusyon. Nangyari iyon 1 linggo. Nang umaga, 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Javier na may mahalagang pulong sa kumpanya. Maaga siyang umalis dala ang kotse ngunit naiwan niya ang folder ng mga dokumento para sa isang bidding sa ibabaw ng mesa. Tinawagan ko siya. Dahil sa pagmamadali, naiwan ko, wika niya sa telepono. Nasa gitna na ako ng pulong sa mga kliyente at hindi na ako makakabalik. Mahal, pakikuha ang reserbang susi, dalhin mo ang folder sa basement parking, buksan mo ang kotse, at iwan mo sa upuan sa tabi ng driver. Dadaanan iyon ng assistant ko. Maraming salamat, mahal ko. Sumunod ako ng buong bait. Bitbit ang folder, bumaba ako sa mainit na basement parking. Binuksan ko ang pinto ng makintab niyang sasakyan. Sumalubong sa aking ilong ang pamilyar na amoy ng kaniyang mamahaling pabango. Inilapag ko ang folder sa upuan, ngunit hindi sinasadyang nahagip ng aking mata ang isang nalukot na papel sa ilalim ng carpet. Dahil sa likas kong pagiging maayos, yumuko ako upang pulutin ito at itapon sa basurahan. Ngunit nang mabuksan ng aking mga daliri ang papel na iyon, biglang nanigas ang buong katawan ko. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila naubos. Pinalitan ng isang matinding lamig na gumapang sa aking gulugod. Isa iyong opisyal na resibo mula sa isang kilalang tindahan ng mamahaling alahas sa lungsod. Ang petsa ay 3 araw lamang ang nakalilipas. Pangalan ng mamimili,
Javier Santos. Produkto: white gold necklace with natural diamonds. At ang kabuuang halagang ibinayad ay malinaw na nakasaad, 350,000. Nakatitig ako sa mga numerong iyon. 350,000 piso para sa isang kwintas. 3 araw na ang nakalilipas, walang ibinigay na regalo sa akin si Javier. Hindi ko kaarawan, hindi namin anibersaryo, at sa loob ng 7 taon, ang pinakamahal na regalong ibinigay niya sa akin ay isang simpleng bag na nagkakahalaga ng 5,000 piso na binili sa mall. Kung gayon, para kanino ang kwintas na ito? Saan napunta? Huminga ako ng malalim, pinipigil ang panginginig ng aking mga kamay. Nilinlang ko pa ang aking sarili na baka binili niya iyon para sa kanyang ina o para sa isang mahalagang kasosyo sa negosyo. Nang gabing iyon, nang umuwi si Javier, naghanda ako ng masaganang hapunan. Nagpanggap akong masaya at sinubukan ko siyang hulihin. Mahal, maganda ang takbo ng kumpanya nitong mga nakaraang araw. Malapit na ang anibersaryo ng kumpanya ng mga kliyente ninyo. May naihanda ka na bang regalo? Kanina habang naglilinis ako ng sasakyan, may nakita akong resibo ng alahas na nahulog sa ilalim ng carpet. Bumili ka ba ng kwintas para sa isang kasosyo? Napakamahal noon. Bakit hindi mo itinago ng maayos? Baka mawala. Habang nagsasalita ako, pinagmasdan kong mabuti ang bawat bahagyang pagbabago sa kaniyang mukha. Si Javier ay sumusubo noon ng karne. Saglit na huminto ang kaniyang kamay. Kumurap ng mabilis ang kaniyang mga mata. Lumiit ang kaniyang mga balintataw, ngunit mabilis niyang naibalik ang anyo ng isang bihasang sinungaling. Tumawa siya at inilagay ang karne sa aking pinggan. Iyon ba? Binili ko iyon para kay Pedro, ang vice-presidente natin. Malapit ng manganak ang asawa niya at nais niyang magbigay ng sorpresang regalo, ngunit na max out ang credit card niya, kaya nakiusap siyang bayaran ko muna at babayaran na lamang niya ako sa sweldo. Nahulog ko siguro ang resibo ng hindi namamalayan. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sa darating nating anibersaryo, ipinapangako kong bibilhan kita ng mas malaki pa roon. Isang napakadulas at perpektong kasinungalingan. Kung ako ang babae, 3 buwan na ang nakalilipas, marahil ay tatango ako nang may buong pagtitiwala at ngingiti sa hungkag na pangakong iyon. Ngunit hindi niya alam na si Pedro ang vice-presidenteng binanggit niya ay nanghiram kagabi lamang ng 30,000 piso sa kumpanya upang ipambayad sa hospital bill ng kaniyang inang na-stroke sa ICU. Ang isang lalaking nagmamakaawa para sa pambayad sa ospital, paano makakabili ng brilyanteng nagkakahalaga ng daan-daang libo para sa kaniyang asawa? Ang hubad na katotohanan ay sumampal sa aking mukha. May ibang babaeng itinataguyod ang aking asawa, at ang babaeng iyon ay ginagastusan ng malalaking halagang kinatas mula sa sarili kong dugo at pawis. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako katabi ang lalaking pinakasalan ko, naamoy ko ang kaniyang pamilyar na pabango, at nakaramdam lamang ako ng labis na pandidiri. Hindi ako umiyak, ni isang patak ng luha ay walang pumatak. Ang sakit ay lumampas na sa hangganan ng kalungkutan at naging isang namumuong puot na matalim na parang bubog. Sinimulan kong pagtagpi-tagpiin ang mga pahiwatig. Nitong mga nakaraang buwan, labis na nag-aayos si Javier sa kaniyang sarili. Gumagamit ng mamahaling pabango, naglalagay ng pomada araw-araw, at lalo na simula noong mag-enroll siya sa isang mamahaling fitness center 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi niyang kailangan niyang mag-ehersisyo para sa kaniyang kalusugan. Gabi-gabi, 7:00, lumalabas siya bitbit ang gym bag at hindi umuuwi hanggang 10:00 o 11:00. Ang kaniyang mga damit ay laging basang-basa ng pawis. Ngunit ang pawis na iyon ay may bahagyang halimuyak ng murang pabango ng babae, napakatapang at mapang-akit. Hindi ako kumuha ng pribadong investigador. Ang kutob ng isang babaeng pinagtaksilan ay higit pa sa sapat upang gawin siyang isang propesyonal na espiya. 3 araw matapos iyon, habang mahimbing na natutulog si Javier matapos maligo, ginamit ko ang kaniyang daliri upang i-unlock ang reserbang telepono na palagi niyang iniiwan sa compartment ng sasakyan. Ang natagpuan ko roon ay sapat na upang tuluyang buwagin ang aming kasal. Ang kaniyang lihim na messaging app ay may iisang kausap lamang, baby. Ang kanilang mga mensahe ay puno ng kalaswaan, paglalambing, at mga larawan ng babae na nakasuot lamang ng damit panloob. Ang pangalan niya ay Chloe,
isang dalagang 22 anyos na galing sa probinsya at nagtatrabaho bilang promo model sa mga events sa syudad at mabilis na kumapit sa nagpapanggap na mayamang asawa ko. Ngunit ang higit na nagpalamig sa aking dugo ay ang delivery address kung saan madalas magpadala si Javier ng mga pagkain, pampaganda at mamahaling gamit. Nakatira ito sa isang marangyang residential tower sa BGC, wala pang 3 kilometro mula sa aming tinitirhan. Mula sa aking balkonahe, kapag tumingin ako sa timog, malinaw kong natatanaw ang tuktok ng marangyang gusaling iyon na maliwanag gabi-gabi. Ang kaniyang dahilan na mag-eehersisyo ay sa katunayan pala ay pagmamaneho lamang ng ilang minuto patungo sa karatig na gusali, aakyat sa 18 palapag, yayakapin ang batang kabit, magpapakasasa sa malambot na kama, saka magsusuot ng damit pampalakasan at tatakbo ng bahagya sa treadmill sa loob ng unit upang pagpawisan bago uuwi ng payapa, gaganap bilang isang masunuring asawa. Ang kaniyang kapal ng mukha ay umabot sa antas na hindi ko sukat akalain ang ilagay ang kaniyang kabit sa mismong tapat ng aming pamamahay upang mapadali ang kaniyang pagbisita. Akala niya ay bulag ako, bingi, at isang perpektong tabing upang pagtakpan ang kaniyang kabuktutan. Nakatayo sa mahanging balkonahe, pinagmasdan ko ang mga kumikislap na ilaw ng toreng iyon. Marahil sa mga oras na ito, sa 15 palapag, nagtatagay sila ng alak. Isinusuot sa babae ang kwintas na brilyanteng binili gamit ang perang pinaghirapan ko habang pinagtatawanan ang matandang asawang naglilinis ng banyo sa bahay. Humawak ako ng mahigpit sa rehas ng balkonahe hanggang sa sumakit ang aking mga daliri. Gusto ninyong magpalabas ng dula? Mabuti. Bibigyan ko kayo ng isang trahedya, isang palabas na hinding-hindi ninyo matatapos. Karamihan sa mga babae, kapag natuklasang nagtataksil ang asawa, ano ang ginagawa? Nagsisisigaw, umiiyak, nagwawasak ng gamit, o nagtatawag ng mga kaibigan para mag-eskandalo sa kalsada, sa bunutan ng kabit, hubaran ito, at i-video upang i-post sa social media para ipahiya? Hindi ko gagawin iyon. Ang maingay na pagwawala ay nagpapakita lamang ng kawalan ng kontrol ng isang babae sa kaniyang sariling buhay. Ang pagsabunot sa isang kabit ay hindi magdaragdag ng pera sa aking bank account at hindi maibabalik ang 7 taon ng aking kabataang nasayang. Ang taksil ay hindi lamang ang babaeng iyon, kundi ang mismong lalaking katabi ko sa pagtulog. Ang parusahan ang kabit sa loob ng isang araw ay hindi sapat. Kailangan ko ring durugin ang asawa ko, hubaran siya ng lahat ng kaniyang ipinagmamalaki at gawin siyang isang pulubi mula sa pagiging mapagmataas na direktor. Iyon ang paghihiganti sa antas ng isang matalinong babae. Sa loob ng 3 mahabang buwan mula nang matuklasan ko ang lihim ni Javier, namuhay ako sa 2 mukha na maging ako ay kinilabutan. Sa umaga, nananatili akong maamong asawa, inaayos ang kaniyang kurbata bago pumasok sa trabaho. Pinaplansa ang kaniyang polo nang walang kahit isang lukot. Sa gabi, patuloy akong ngumingiti habang inihahanda ang kaniyang gym bag, pinaaalalahanan siyang mag-ingat sa kalusugan. At pagkatapos ay tahimik akong tatayo sa balkonahe, pinapanood ang kaniyang sasakyan habang papalayo patungo sa tore. Habang lalo siyang nagiging kampante sa pag-aakalang na itago niya ng maayos ang kaniyang lihim, lalo naman akong nagkakaroon ng panahon upang maghabi ng isang dambuhalang lambat na walang takasan. Ang unang hakbang sa aking plano ay ang ganap na pagkontrol sa pananalapi. Ang kumpanya ni Javier ay pinondohan at ang sistema ng accounting nito ay ako mismo ang nagtayo sa simula. Mahusay lamang siya sa pakikipag-ugnayan sa tao, ngunit ang lahat ng numero at libro ay dumaan sa aking mga kamay. Bagamat lumipat ako ng trabaho sa ibang kumpanya upang hayaan siyang maghari-harian, kabisado ko ang bawat bitak sa kanilang sistema ng pananalapi. Lihim akong nakipag-ugnayan sa punong tagatuos ng kaniyang kumpanya, isang babaeng may malaking utang na loob sa akin noon. Sa tulong niya, sinimulan kong ipunin ang lahat ng ebidensya ng mga pondong ilegal na inililipat ni Javier mula sa kumpanya patungo sa kaniyang personal na account upang ibigay sa kaniyang kabit. Ngunit hindi lamang iyon. Mayroon kaming pinagsamang ipon na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Milyong libong-libo. Perang balak sana naming ipambili ng lupa. Labis ang tiwala ni Javier na iwan ang bankbook sa ilalim ng aking pamamahala dahil inakala niyang duwag ako at hindi kailanman maglalakas loob na galawin ang ganoon kalaking halaga nang walang pahintulot niya. Nagkakamali siya. Lumapit ako sa isang mahusay na abogado upang asikasuhin ang mga papeles
at ilipat ang lahat ng salaping iyon sa isang hiwalay at legal na trust fund sa pangalan ko at ng aking anak. Upang hindi niya mahalata, nagpagawa ako ng peking kopya ng bankbook na may parehong balanse at maingat itong itinago sa vault sa bahay. Sa tuwing tinitingnan ni Javier ang vault, nakikita pa rin niya ang kaniyang salapi roon. Hindi niya alam na isa na lamang iyong basurang papel. Ikalawang hakbang, kailangan kong putulin ang lahat ng kaniyang pakpak. Madalas niyang ipagmalaki ang kaniyang mga shares sa isang kumpanya sa real estate na pinamuhunan niya kasama ang kaniyang mga kaibigan. Gamit ang aking mga koneksyon, naglabas ako ng ilang kumpidensyal na dokumento kung paano lihim na kumukubra si Javier ng mga komisyon mula sa mga kontrata, ang kaniyang mga kasosyo. Na pera lamang ang pinahahalagahan, ay agad na nagduda at tahimik siyang inalis sa mga pangunahing proyekto at ipinagbawal ang kaniyang mga dibidendo. Nagsimula siyang makaranas ng matinding kakapusan sa pondo, ngunit dahil sa kaniyang kapalaluan upang mapanatili ang imahe ng isang mayamang Ginoo na may magandang kabit, nagsimula siyang umutang sa mga patubuan at loan sharks gamit ang kaniyang sariling kumpanya bilang garantiya. Habang lalo siyang nalulubog, lalong nawawalan siya ng labasan. Ang lahat ng daan palabas ni Javier ay hinarangan ko na. Naghihintay na lamang ako ng tamang araw upang hilahin ang banig sa ilalim ng kaniyang mga paa at tila sumang-ayon ang tadhana upang pabilisin ang palabas. Ang paggamit niya ng 35 milyong piso and berry 5,000 upang bilhin ang penthouse para sa kabit ang naging huling patak ng tubig na nagpaapaw sa banga, isang nakamamatay na dagok na siya mismo ang nagpatupad. Ang 35 milyong pisong iyon ay hindi kaniya. Iyon ang perang nakuha ni Doña Carmen mula sa pagbebenta ng mga lupain at ari-arian sa probinsya. Idinagdag sa perang nakuha sa pagsanla ng 2 bahay upang ibigay sa kaniyang anak para sa isang malaking proyekto. Ginamit niya ang dugo at pawis ng kaniyang sariling ina, ang kinabukasan ng buong pamilya Santos, upang bilhan ng ginintuang hawla ang kaniyang munting ibon. Nang matuklasan ko ang paglilipat ng perang ito, isang nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kaniyang pamilya, ang mga taong nagkaisa upang apihin ako, ay sila mismong naghuhukay ng kanilang sariling libingan. Binalak ko sanang maghintay pa ng 1 buwan bago isagawa ang huling hakbang, ngunit ang tawag ni Doña Carmen kagabi, na nagpupumilit na lumuwas upang angkinin ang aking bahay, ang nagpabago sa lahat. Nais niyang magpasasa, nais niyang maging reyna, nais niyang ipagmalaki ang yaman ng kaniyang anak. Isang mapagmataas at malupit na biyenan, pinagsama sa isang batugan at aroganteng hipag, at itatapon ko sila sa mismong marangyang unit, kung saan nagmamaganda ang kabit ng asawa ko. Ang tagpong ito ay tiyak na magiging higit pa sa anumang primetime teleserye. Kinaumagahan, pagkaalis ni Javier patungo sa trabaho, bitbit ang kaniyang bag, agad akong kumilos. Tumawag ako sa opisina upang mag-file ng ilang araw na leave. Pagkatapos ay buong hinahon kong inimpake ang lahat ng aking mga personal na gamit at ng aking anak sa malalaking maleta. Ang mga mahahalagang dokumento, titulo, alahas, at pera ay nilinis ko ng walang iniwang bakas. Ang kondominium na dating naging tahanan ay isa na lamang ngayong hungkag na kabibi. Dinala ko ang aking anak sa bahay ng aking mga magulang at nakiusap na alagaan muna siya roon. Isinuot ko ang aking pinakamagarang itim na sedang bestida, naglagay ng sopistikadong kolorete, at nagwisik ng mamahaling pabango na binili ko para sa aking sarili. Tumingin ako sa salamin sa maganda at malamig na babaeng naroroon. Magsimula na ang laro. Binuksan ko ang aking telepono upang tingnan ang GPS tracker na lihim kong inilagay sa mobile phone ni Lucia. Ang pulang tuldok ay mabilis na bumabagtas sa North Luzon Expressway, NLEX, patungo sa sentro ng Kalakhang, Maynila. Sa loob ng 2 oras, ang 2 bombang nagngangalang Biyenan at Hipag ay opisyal na lalapag sa marangyang tore sa BGC. Kinuha ko ang susi ng kotse, lumabas ng basement parking, at dumiretso sa isang coffee shop sa tapat ng tore. Umorder ako ng 1 tasa ng espresso na walang asuk. Ang pait na gumapang sa aking lalamunan ay lalong nagpatalas sa bawat hibla ng aking kaisipan. Nakaupo sa isang tahimik na sulok, malapit sa malaking bintana, malinaw kong natatanaw ang marangyang lobby ng gusali. Matiyaga akong naghintay sa pagdating ng mga sakim patungo sa kumunoy na sila mismo ang naghukay. Bumalik tayo ng ilang oras sa nakalipas. Sa isang tahimik na bayan sa Nueva Ecija,
Bago pa man sumikat ang araw, ang lumang bahay ng pamilya Santos na naghihintay na lamang na maipasa sa mga bagong may-ari ay napupuno na ng ingay. Ang tunog ng mga zipper ng maleta, ang pagtatalo, at ang mga halakhak ng labis na kasiyahan ay gumising sa katahimikan ng kapitbahayan. Si Doña Carmen, nakasuot ng matingkad na pulang bestidang pelus at may makapal na kwintas na ginto sa leeg, ay nakapamaywang sa bakuran, inuutusan ang kaniyang anak na si Lucia habang inilalabas ang naglalakihang maleta patungo sa kalsada. Bilisan mo riyan, Lucia. Ipasok mo ang lahat ng mga kakanin at espesyal na pagkain sa kahon. Pupunta na si nanay sa Maynila upang manirahan sa malaking mansyon at kumain ng masasarap. Dalhin mo ang mga pagkaing iyan para lutuin at ipagsilbi sa atin ni Elena. Mula ngayon, tayong dalawa ay magniningning na anak. Hindi na natin kailangang magtiis sa sulok na ito. Bumili ang kapatid mo ng penthouse na kasinlaki ng munisipyo. Naku, Nay, akala mo naman napakabagal ko, sagot ni Lucia habang hila-hila ang ikalimang maleta. Tingnan mo ang suot kong bestida, mukha na ba akong heredera ng mayamang angkan? Kapag nanirahan na tayo sa BGC, tiyak na makakabingwit ako roon ng milyonaryong may sports car. Talagang magiging masaya ka na, Nay. Aminin natin, napakatalino ni Kuya Javier. Inilihim niya ang pagbili ng malaking kondo para sorpresahin tayo, ngunit mas matalino tayo dahil inunahan natin siya para walang takasan ng Elena na iyon. Nabanggit mo lang ang pangalan ng Elena na iyan ay kumukulo na ang dugo ko. Singhal ni Doña Carmen. Iyang babaeng iyan na walang silbi. Mahirap pa sa daga ng mapangasawa ni Javier. 7 taon ko siyang pinagtiisan. Ngayong may milyon-milyon na si Javier, dapat siyang gumapang sa paanan ng pamilyang ito. Pagdating natin doon, agad kong ilalatag ang mga patakaran. Magluto at maglinis siya ng 3 beses sa isang araw. Kapag sumuway siya, sasabihin ko kay Javier na palayasin siya at mag-asawa ng mas bata at maganda upang bigyan ako ng lalaking apo. Maraming babae ang magkakandara pa sa anak ko. Tama ka, Nay, tawa ni Lucia. Ang makatira siya sa 3 silid na penthouse na iyon ay biyaya na ng 70 henerasyon ng kaniyang pamilya. Ayan na ang van, Nay. Bilisan natin. Excited na akong makita ang jacuzzi na may view ng buong siyudad. Sumakay ang mag-ina sa inupahang van kasama ang lahat ng kanilang bagahe. Iniwan ang kanilang bayan taglay ang mga hungkag na pangarap ng mga bagong yaman. Buong puso silang naniwala na ang 35 milyong piso mula sa pagbebenta ng kanilang mga lupain ay ginamit ni Javier upang bilhin ang marangyang kondo bilang tanda ng pagmamahal sa kanila. Ang kamangmangan at kasakiman ay bumulag sa 2 babaeng ito. Sa buong biyahe, walang tigil si Lucia sa pagtingin sa kaniyang telepono sa mga larawan ng marangyang gusali, iniisip ang kaniyang pagse-selfie sa infinity pool. Samantala, si Doña Carmen naman ay tumatawag sa kaniyang mga kakilala sa probinsya upang magyabang na siya ay magiging ganap na donya sa Maynila. Bandang 10:00 ng umaga, huminto ang van sa harap ng marangyang lobby ng Torre sa BGC. Nakaupo sa tapat na coffee shop, humigop ako ng espresso. Ang ngiti sa aking mga labi ay lumawak nang makita ko ang pamilyar na anyo ng aking biyenan at hipag na bumababa sa sasakyan. Ang kanilang hitsura sa ganoong karangyang lugar ay lubhang katawa-tawa at hindi nababagay. Si Doña Carmen ay nakasuot ng makapal na pulang pelos sa ilalim ng init ng araw sa Maynila. Tumatagaktak ang pawis, habang bitbit ang ilang malalaking plastik na bayong at sako na may pulang asul na guhit. Si Lucia naman ay nakasuot ng napakaikling masikip na bestida at napakataas na takong, pilit na nagpapakasosyal, ngunit panay ang tapilok at nahulog pa ang kaniyang handbag sa semento. Diyos ko, Nay, tingnan mo, ang labi ay kasinlaki ng plaza sa bayan natin. Sigaw ni Lucia. At tingnan mo ang dambuhalang chandelier na kristal. Sabi ko sa iyo, napakayaman ni Kuya. Halika na, hayaan nating buhatin ng mga guwardiya ang mga gamit natin. Itinaas ni Lucia ang kaniyang baba at ikinaway ang kamay sa 2 armadong security guard na nakatayo sa may pintuan. Hoy, kayong 2! Lumabas kayo rito at iakyat ninyo ang mga maletang ito sa kwarto, bilis! Mamahalin ang mga iyan. Mag-ingat kayo, wala kayong pambayad kapag nasira iyan. Nagtitinginan ang 2 guwardiya sa labis na pagtataka sa aroganteng asal ng dalagang nakabestidang hapit at ng matandang mukhang galing sa bukid. Ang isa sa kanila ay lumapit at magalang na yumukod. Magandang umaga po, ma'am.
Paumanhin po, kayo po ba ay mga residente rito o mga bisita? Mahigpit po ang patakaran ng aming gusali. Kung bisita po kayo, kailangang bumaba ng may-ari upang sumalubong o tumawag sa reception para magkumpirma bago kayo papasukin. Anong bisita? Bulyaw ni Doña Carmen. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang kami ang may-ari? Kami ang may-ari ng pinakamalaki at pinakamahal na unit sa IKA. 18 palapag ng gusaling ito. Ang anak ko ay si Javier Santos, ang punong direktor ng malaking kumpanya. Binili niya ang bahay rito at ibinigay na sa akin ang passcode. Buhatin mo ang mga gamit at sumunod ka sa amin, kundi sasabihin ko sa anak ko na ipasisante ka ngayon din. Kumunot ang noo ng guwardiya. Pinanatili niya ang profesionalismo, ngunit naging mas matatag ang kaniyang boses. Ma'am, paumanhin po, kailangan po ng RFID card ng residente upang magamit ang elevator. Kung wala pa po kayong card, pakiusap po ay pumunta muna kayo sa reception desk upang mapatunayan ang impormasyon ng may-ari. Hindi po kami maaaring mag-akyat ng gamit ng walang pahintulot. Napakabastos ng mga tauhang ito, sigaw ni Lucia. Sinabi ko nang ang kapatid ko ay si Javier Santos. Ibibigay ko ang passcode ngayon din. Hindi namin kailangan ng card. Tabi riyan, at kami na lang ang aakyat. Nay, tara na. Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Padabog na itinulak ni Lucia ang guwardiya, hila ang isang malaking maleta habang akay si Doña Carmen at dire-diresong naglakad patungo sa reception desk. Nanonood ako mula sa kabilang kalsada habang nagsisisigaw sila sa gitna ng marangyang lobby at hindi ko mapigilang matawa. Ang kanilang kayabangan ay labis na nakatanim sa kanilang dugo kung kaya't inakala nilang sila ang sentro ng daigdig saan man sila magpunta. Matapos ang mahabang gulo sa reception kung saan ibinigay nila ang eksaktong numero ng unit at ang pangalan ng may hawak ng kontrata na bagamat inuupahan lamang ay nakapangalan nga kay Javier, nag-aatubiling, binigyan sila ng pansamantalang service keycard para sa service. Elevator, kasama ang isang guwardiyang magbabantay sa kanila. Nakita ko sina Doña Carmen at Lucia na pumasok sa elevator kasama ang kanilang bunton ng bagahe. Ang numero sa LED panel ay unti-unting umakyat. 10, 12, 15, 88. Kumabog ang aking dibdib sa matinding pananabik. Ang marangyang pugad ng pagtataksil ni Javier ay tatanggap na ng mga hindi inaasahang bisita. Sa IKA, 10 palapag, sa likod ng mamahaling pintong gawa sa mahogany, si Chloe ang 22 anyos na kabit ay tiyak na mahimbing pang natutulog. Matapos ang isang gabi ng kalaswaan kasama ang kaniyang kalaguyo, hinding-hindi niya aakalaing ang bangungot ng kaniyang buhay ay hindi ang selosang asawa na magwawala, kundi isang biyenang galing sa probinsya na may dalang pinakamalupit na lason sa daigdig. Inilapag ko ang bayad sa kape sa ibabaw ng mesa, marahang tumayo at inayos ang aking bestida. Lumabas ako ng coffee shop, buong tatag na tumawid sa kalsada, at pumasok sa lobby ng Torre. Mayroon na akong sariling access card noon pa man, na ipinagawa ko mula sa reserbang card ni Javier. Nagsimula na ang tunay na kasiyahan, at ako ang direktor ng dulang ito ay hindi maaaring mawala sa pinakarukrok ng tagpo. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang IKA, 10 palapag. Ang pasilyo ng IKA, 10 palapag ay nababalutan ng makapal na karpet na sumisipsip sa anumang ingay. Ang malamlam na dilaw na ilaw sa kisame ay lumilikha ng isang tahimik at eksklusibong kapaligiran na umaalingasaw sa karangyaan. Nagtago ako sa likod ng sulok ng emergency exit kung saan natatakpan ng anino ang kalahati ng aking mukha. Nakahalukip-kip ako, pantay at malamig ang aking paghinga. Ang aking puso ay tumitibok hindi dahil sa takot, kundi sa galak ng isang taong may ganap na kontrol sa laro. Wala pang 10 metro mula sa aking kinatatayuan. Sa harap ng mabigat na pintong may nakaukit na numerong 1805, pilit na ibinabagsak ni na Doña Carmen at Lucia ang kanilang mga bagahe sa sahig. Tumutulo ang pawis na nagpabura sa murang make-up ni Lucia, habang si Doña Carmen naman ay hinihingal sa pagod. Grabe naman ang gusaling ito. Ang haba ng pasilyo. Sumakit ang mga binti ko sa paghahanap, reklamo ng matanda. Lucia, pindutin mo na ang passcode na ipinadala ni Elena. Ang kaarawan ko iyon. Pindutin mong maigi at baka mag-lock ang pinto. Nako, Nay, ako na ang bahala, sagot ni Lucia. Napakagulo naman ng mga mayayaman. Bakit hindi na lang gumamit ng susi? Dami pang arte sa numero. 02, 1004,
Mula sa aking pinagtataguan, sumilay ang isang munting ngiti sa aking mga labi. Ang serya ng numerong iyon, syempre, ay hindi kaarawan ni Doña Carmen. Iyon ang kaarawan ng kabit na si Chloe. Sadya kong ibinigay ang numerong iyon kay Lucia upang lituhin sila, ngunit batid ko rin na ang smart door lock ng gusaling ito ay nangangailangan ng fingerprint o facial recognition ng nakarehistrong may-ari upang magbukas. Gaya ng inaasahan, matapos ang 3 tunog ng beep, isang automatikong boses ang nag-anunsyo ng error sa malamig na wikang Ingles, access denied. At ang pinto ay nanatiling nakasara. Padabog na pinalo ni Lucia ang electronic keypad. Bakit ayaw bumukas? Ipinasok ko naman ang numerong ibinigay ni Elena. Nag-i-Ingles pa ang pinto. Baka niloko tayo ng babaeng iyon para magmukha tayong tanga sa pasilyo. Abat naglakas loob ang hampas lupang iyon. Galit na sigaw ni Doña Carmen. Umatras ka riyan! Gumastos ang anak ko ng 35 milyong piso para sa kondo na ito tapos ganyan kabobo ang pinto? Pipindutin ko ang doorbell hanggang sa lumabas si Javier para magbukas? Diniinan ni Doña Carmen ang doorbell ng paulit-ulit. Umalingaw-ngaw ang matinis at marahas na tunog sa loob ng unit. Hindi lamang iyon kinalampag pa niya ang mamahaling pinto gamit ang kaniyang mga palad. Javier! Javier! Anak! Nandito na si nanay! Buksan mo ang pinto, bilis. Pagod na kami ng kapatid mo at masakit ang likod namin. Nandyan ka ba sa loob? Makalipas ang 30 segundo, tumalab din ang marahas na pagkatok ng matanda. Narinig ang tunog ng mekanikal na lock mula sa loob. Bahagyang bumukas ang pinto. Ngunit sa likod ng pintong iyon ay hindi si Javier, ang kaniyang ginintuang anak. Sa halip, isang tagpo ang lumantad na nagpatigas kina Doña Carmen at Lucia sa kinatatayuan. Lumitaw si Chloe ang 22 anyos na kabit. Nakasuot siya ng pulang sedang pantulog na may napakalalim na neckline at ang haba nito ay halos hindi man lang tumakip sa kaniyang hita. Magulo ang kaniyang buhok sa ibabaw ng mapuputing balikat, mamagamaga pa ang mga mata sa antok at may hawak na vape sa kaniyang kamay. Sumandal si Chloe sa hamba ng pinto at pinasadahan ng matalim at mapanghamak na tingin ang 2 babae sa kaniyang harapan mula ulo hanggang paa. Sino kayo? Mataray na tanong ni Chloe. Kung delivery kayo o maniningil ng basura, bumaba kayo sa lobby at iwan ninyo roon. Sino ang nagpapasok sa inyo rito para mag-ingay na parang mga maniningil ng utang? Paano ba nagtatrabaho ang security dito at nagpapapasok ng mga mukhang pulubi? Nasa anino ako? Pinipigil ang aking pagtawa. Pulubi ang salitang iyon ay direktang tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kayabangan ng aking biyenan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen sa labis na galit. Namula ang kaniyang mukha, umatras ng bahagya, tiningnan ang numero ng pinto, saka pinandilatan si Chloe. Sa kaniyang makitid na pag-iisip, ang isang mamahaling penthouse na binili ng kaniyang anak na may nakatira na babaeng halos hubad ay 2 lamang ang ibig sabihin. Una, ito ay isang katulong. Ikalawa, ito ay isang bayarang babae na tinawag ng kaniyang anak para magpalipas ng oras. Sinong tinatawag mong pulubi? Bastos na bata ka? Sigaw ni Doña Carmen. Sino ka? Saang lungga ka nang galing para magsalita ng ganyan sa akin? Ako ang ina ng may-ari ng bahay, na ito ang ina ni Javier Santos. Bago ka bang katulong o isang bayarang babae? Ano yang suot mong malaswa? Lumayas ka rito ngayon din para maipasok namin ang anak ko, ang mga gamit namin. Saglit na natigilan si Chloe nang marinig ang pangalang Javier Santos, ngunit ang kayabangan ng kabataan at ang pagiging paboritong kabit na nakatira sa karangyaan ay bumulag sa kaniyang pag-iisip. Hinawi niya ang kaniyang buhok, nagbuga ng makapal na usok ng vape diretso sa mukha ni Doña Carmen at mapang-uyam na ngumiti. Nababaliw ka na yata, matanda ka. Si Javier Santos, anak mo? Bahay ko ito. Ang kontrata ay nakapangalan sa akin. Tingnan mo nga ang sarili mo sa suot mong pulang damit na pang-probinsya, tapos sasabihin mong nanay ka ni Javier? Si Javier ay isang executive director. Ang nanay niya ay nakatira sa mansyon at may sariling driver. Hindi isang matandang may bitbit na maruruming bayong at nag-iiskandalo rito. Siguro mga pinalayas kayong katulong na nagrereklamo, no? Lumayas kayo rito bago ko tawagin ang security para ipaposas kayong 2. Sinong tinatawag mong katulong? Malandi ka? Hindi na nakatiis si Lucia. Ang inggit sa ganda at hubog ng katawan ni Chloe, kasama ang arogante nitong pananalita, ay nagpakulo sa dugo ni Lucia.
Ibinalibag niya ang kaniyang bag sa sahig, nag-angat ng manggas, at humarang sa harap ni Doña Carmen, itinuro ang mukha ni Chloe. Imulat mo ang mga mata mo at tumingin ka. Bahay ito ng kapatid ko. Ang perang ipinambili rito ay ang 35 milyong piso na nakuha ng nanay ko sa pagbebenta ng mga lupain namin sa probinsya para ibigay kay kuya. Sino ka para tumahol dito? Isa ka lang bayarang babae na tinawag ng kapatid ko para parausan, di ba? Tabirian para makapasok ang nanay ko kundi dudurugin ko ang mukha mo. Naglakas loob kang tawagin akong bayaran? Sigaw ni Chloe. Binili ni Javier ang bahay na ito para sa akin. Ang pera niya ay pera ko. Sino kayo? Gusto ninyong mang-agaw ng ari-arian? Lumayas kayo. Buong lakas na itinulak ni Chloe si Lucia. Naatras si Lucia, napatapilok ang kaniyang mataas na takong sa isang maleta at bumagsak ng patihaya sa sahig ng pasilyo. Ang pagbagsak na iyon ang opisyal na nagsindi sa mitsa ng isang walang awang digmaan. Sa isip ni na Doña Carmen at Lucia, si Chloe ay isang manlolokong babae na nagbabalak na kawin ang ari-arian ng kanilang pamilya. At sa isip naman ni Chloe, ang dalawang babaeng ito ay mga baliw na pulubi na nais sirain ang marangyang pugad na kaniyang tinatamasa. Parehong ipinagtatanggol ng dalawang panig ang isang bagay na hindi naman talaga sa kanila. Ang kamangmangan ay nakasalubong ang kawalang hiyaan isang perpektong senaryo na pinamunuan ko hanggang sa kaliit-liitang detalye. Isang matinis na tili ang bumasag sa katahimikan ng ika-atimapalapag. Gumapang patayo si Lucia mula sa sahig. Namumula ang mga mata sa labis na kahihiyan. Sa kanilang bayan sa probinsya, kilala si Lucia bilang palaaway at mahilig mang-api. At ngayong itinumba siya ng isang dalaga sa harap ng bahay na inakala niyang kaniya, paano niya matatanggap ang ganoong insulto? Malandi ka! Kung hindi ko babalatan ang mukha mo ngayon, hindi ako si Lucia! Sigaw niya. Nay, bugbugin natin! Inaagaw ng babaeng ito ang bahay ni kuya. Sumugod si Lucia sa nakabukas na pinto, ginamit ang kaniyang buong bigat upang itulak ang mahogany door. Si Chloe, na balingkinitan lamang, ay hindi kinaya ang lakas ng tulak at bumagsak patalikod sa mamahaling shoe cabinet sa may entrada. Bumukas ng buo ang pinto. Nang makita ni Doña Carmen na nakapasok ang kaniyang anak, hindi na siya nagpaawat. Nawala ang lahat ng kaniyang pagod. Sumugod siya sa loob ng unit, hinablot ang payong sa lalagyan, at sinimulang ipalo ito kay Chloe. Diyos ko po! Isa kang tunay na ahas! Tinukso mo ang anak ko. Kinaltasan mo ng pera para ibili ka ng bahay. Tuturuan kita ng leksyon sa pagnanakaw sa pamilya namin. Ang 35 milyon ko. Hindi ko hahayaang tapakan ng maruming babaeng tulad mo ang pamamahay na ito. Walang awang bumagsak ang mga hampas ng payong sa katawan ni Chloe. Nagsisigaw si Chloe sa sakit, tinatakpan ang kaniyang ulo gamit ang mga kamay habang pilit na nanlalaban. Sa kaniyang pagkagipit, buong lakas na sinipa ni Chloe si Doña Carmen sa tiyan, dahilan upang mapaatras ang matanda at tumama ang likod sa salaming dingding. Habang nakahanap ng pagkakataon, gumapang patayo si Chloe, hinablot ang isang mamahaling florera na gawa sa kristal mula sa mesa at buong lakas na ibinato kay Lucia. Mga baliw! Tulong! Guard! May mga mamamatay tao sa loob ng bahay ko! Javier, tulungan mo ako! Daplis na dumaan ang florera sa balikat ni Lucia. Tumama sa nakasabit na painting sa dingding at sumabog sa libu-libong matutulis na bubog sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay lalong nagpagalit sa mag-inang Santos. Parang mabangis na hayop na sumunggab si Lucia at sinabunutan ang buhok ni Chloe gamit ang dalawang kamay. Pilit itong hinihila pa atras. Napaigtad si Chloe sa sakit habang pilit na kinakalmot ang mukha at braso ni Lucia hanggang sa dumugo ito. Tawagin mo! Tawagin mo ang kapatid ko para makita natin kung sino ang kakampihan niya, ikaw o ang sarili niyang ina. Sigaw ni Lucia. Ngayong araw, huhubaran kita at itatapon sa pasilyo para matapos ang pagmamaganda mo. Nay, hawakan mo ang mga kamay niya. Sumugod si Doña Carmen at paulit-ulit na sinampal ang mukha ni Chloe. Ang tunog ng mga sampal ay lumagutok sa buong silid. Nagiiwan ng mapuputlang pulang bakas ng daliri sa maputing pisngi ng kabit. Nagugulpihan sila mula sa entrada, patungo sa gitna ng malawak na sala. Ang mga mamahaling una na gawa sa seda, mga mamahaling palamuti, at maging ang mga signature makeup at pabango ni Chloe sa ibabaw ng coffee table ay pawang nangatapon sa sahig, nabasag at kumalat.
Ang marangyang sala na dati amoy mamahaling langis ay naging isang madugong larangan ng digmaan, puno ng kalmot, malalaswang mura, at mababangis na hiyaw. Nakatayo pa rin ako sa sulok ng pasilyo, nakasandal ang likod sa dingding, bahagyang nakapikit habang ninanamnam ang kahangahangang tunog na iyon. Hindi ko kailangang magbuhat ng kahit isang daliri, hindi ko kailangang magbitiw ng kahit isang insulto. Ang kanilang sariling kasakiman, kamangmangan, at kasamaan ang nagpasabog sa bombang wawasak sa kanilang lahat, ngunit may kulang pa sa dulang ito. Ang bidang lalaki si Javier Santos. Eksakto sa sandaling iyon, mula sa kabilang dulo ng pasilyo, tumunog ang elevator at isang lalaki ang humahangos na lumabas na parang pana. Nakasuot siya ng damit pampalakasan na basang-basa ng pawis, may hawak pang shaker bottle ng protina sa kaniyang kamay. Maputla ang kaniyang mukha at tumutulo ang pawis dahil sa labis na takot at pagmamadali si Javier. Natanggap niya ang automatikong emergency alert mula sa smartwatch ni Chloe. Iniwan niya ang kaniyang pag-eehersisyo sa gym, 5 palapag sa ibaba at nagtatakbo paakyat upang iligtas ang kaniyang kerida. Lalo akong nagtago sa anino. Pinipigil ang aking paghinga habang nanonood. Patakbong sumugod si Javier sa pinto ng Unit 1805. Nakabukas ng buo ang pinto, inilalantad ang kakilakilabot na tagpo sa loob. Ang tumambad sa kaniyang mga mata ay si Lucia na nakadagan kay Chloe sa sahig, walang awang sumasabunot at kumakalmot, habang ang kaniyang sariling ina na si Doña Carmen ay nakaluhod sa tabi at walang tigil na hinahampas ng tsinelas ang kaniyang batang kabit. Ang damit pantulog ni Chloe ay punit-punit na. Ang mukha ay puno ng pasa, dugo at luha. Diyos ko! Tumigil kayo! Tumigil kayong lahat ngayon din! Bulyaw ni Javier na parang kulog sa loob ng sala. Nay! Lucia! Anong kabaliwan ang ginagawa ninyo rito? Bitawan ninyo siya agad! Ang sigaw ni Javier ay nagpatigil sa 3 babaeng naglalapaan. Lumingon si Doña Carmen at nakita ang kaniyang anak na tila nakatagpo ng ginto. Binitiwan niya ang tsinelas, pagiray-giray na tumayo, at patakbong yumakap sa braso ni Javier habang umiiyak. Javier! Anak! Mabuti at dumating ka. Tawagin mo ang security para ipalayas ang malanding babaeng ito sa bahay mo. Kararating lang namin ang kapatid mo. Hindi pa kami nakakapagpahinga, pero natagpuan namin ang babaeng ito sa loob. May lakas pa ng loob na sabihing siya ang may-ari at tinawag akong pulubi. Anak! Paano mo hinayaang pumasok ang maruming babaeng ito sa bahay mong nagkakahalaga ng 35 milyong piso? Patayin mo sa bugbog yan, anak. Napatigas si Javier. Tumingin siya sa kaniyang ina. Tumingin sa kaniyang kapatid na hinihingal. At saka tumingin kay Chloe na umiiyak at nakakubli sa sahig habang hawak ang kaniyang mga sugat. Ang utak ng isang bihasang sinungaling ay ganap na nagyelo ng sandaling iyon. Hindi niya maunawaan kung bakit sumulpot dito ang kaniyang ina at kapatid. Paano nila nalaman ang address ng unit na ito at bakit nila sinasabing bahay nila ito? Buong ingat niyang pinaghiwalay ang 2 mundong ito. At ngayon, ang 2 mundong iyon ay nagbanggaan sa pinakamadugong paraan. Nay, bakit kayo nandito? Sino ang nagdala sa inyo rito? Nanginginig na tanong ni Javier. Lucia, anong karapatan mong saktan siya? Bitawan mo siya. Ipinagtatanggol mo siya? Sigaw ni Lucia. Nababaliw ka na ba? Isa siyang kabit. Nais niyang nakawin ang bahay na nagkakahalaga ng 35 milyon na ibinigay sa iyo ni nanay para bilhin. Kung hindi mo siya bubugbugin, ako mismo ang papatay sa kaniya. Javier, sino ba sila? Iyak ni Chloe mula sa sahig. Bakit nila ako sinasaktan? Sabi mo binili mo ang bahay na ito para sa akin. Tawagin mo ang pulis para hulihin ang matandang yan. Gusto akong patayin ng mga hampas lupang yan. Hampas lupa. Ang insultong iyon ay muling nagpaapoy sa galit ni Doña Carmen. Nagsisigaw ang matanda at muling susugod sana ngunit ibinuka ni Javier ang kaniyang mga braso upang pigilan sila. Desperado siya. Naiipit sa gitna. Hindi alam kung sino ang ipagtatanggol o paano ipaliliwanag ang lahat. Tumigil kayong lahat! Manahimik kayo! Sigaw ni Javier. Ang boses ay puno ng labis na kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, sa pagitan ng mga iyak, mura, at hingal ng mga taong sakim at sinungaling, batid kong dumating na ang aking sandali. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nawasak, at ako ang magiging martilyo na dudurog sa mga piraso nito upang maging alikabok. Lumabas ako mula sa kadiliman ng pasilyo. Ang tunog ng aking matutulis na itim na takong
ay lumagutok sa sahig sa isang matatag, malamig, at makapangyarihang ritmo. Hindi ako nagmamadali. Bawat hakbang ko ay taglay ang katahimikan ng isang nagwagi. Niliwanagan ako ng ilaw mula sa chandelier sa sala. Inilalantad ang aking mukha na maingat at sopistikadong naayusan. Itinaas ko ang aking mga kamay at marahang pumalakpak. Plak, plak, plak. Napakagandang palabas. Malamig kong wika. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa wakas, ganap ng buo ang pamilya, hindi ba? Ang tunog ng aking palakpak at ang aking nagyayelong boses ay pumutol sa lahat ng ingay sa loob ng silid. 4 na pares ng mga mata ang sabay-sabay na lumingon sa pintuan. 4 na mukha na may 4 na magkakaibang ekspresyon, ngunit pare-parehong may matinding pagkagimbal. Tinitigan ako ni Doña Carmen nang nanlalaki ang mga mata. Nagulat na naroroon ako sa ganoong karangyang anyo, ganap na kakaiba sa imahe ng maamong manugang sa bahay. Si Lucia ay napanganga. Si Chloe ay kumunot ang noo, hindi nauunawaan ang nangyayari. At si Javier, ang kaniyang mga balintataw, ay lumiit na kasinlaki ng ulo ng karayom. Ang kaniyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng demonyong umahon mula sa impyerno. Elena, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Doña Carmen. Bakit ka pumapalakpak? Nakikita mong inaapi ang biyenan mo tapos tumatawa ka lang dyan? Walang hiyang manugang? Anong address ang ibinigay mo at nakapasok ang malanding ito sa bahay ni Javier para gumawa ng gulo? Palayasin mo siya rito ngayon din. Tumawid ako sa pintuan, tinapakan ng mga bubog ng kristal sa sahig, at naglakad diretso sa gitna ng sala. Hindi ko pinansin si Doña Carmen. Nakatuon ang aking mga mata sa mukha ni Javier na kasalukuyang pinagpapawisan ng malamig. Sumilay ang isang mapanuyang ngiti sa aking mga labi. Bahay ni Javier? Naku ma, labis po kayong nagkakamali. Hindi ako nagpadala ng maling address. Ito ang tamang address kung saan ang anak ninyo ay nagbabayad ng daan-daang libong piso kada buwan para sa upa, kung saan siya bumibili ng mamahaling gamit, at kung saan siya relihiyosong pumupunta gabi-gabi para mag-ehersisyo. Tingnan ninyo ang anak ninyo basang-basa ng pawis. Kawawa naman, napakahirap talaga ng gym, hindi ba? Ang pag-ehersisyo sa kama, kasama ang dalagang ito na 22 anyos, ay tiyak na umuubos ng napakaraming lakas. Elena, anong pinagsasasabi mo? Manahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ni nanay. Utal na sigaw ni Javier. Nanginginig ang kaniyang boses. At kusa niyang itinaas ang kaniyang mga kamay na tila nais itago ang hubad na katotohanang ibinubunyag. Ngunit hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Lumapit ako kay Chloe na nakakubli sa sahig. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa nang may halong awa at pandidiri. Kumusta, Chloe? Ang amoy ng mura mong pabango sa polo ng asawa ko sa nakalipas na 6 na buwan ay nagdulot sa akin ng matinding allergy. Ngayong nakita kita ng personal, mas mukha ka palang kaawa-awa kaysa sa mga larawang ipinapadala mo sa kaniya. Bakit ka umiiyak? Inakala mo bang sayo ang bahay na ito? Inakala mo bang ang lalaking nakatayo riyan ay isang binatang bilyonaryo na bumili ng kondo para sa iyo? Napakababaw mo. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Chloe. Ang asawa. Ang asawa ni Javier. Tumingin si Chloe kay Javier. Nagmamakaawa ng pagtanggi. Ngunit si Javier ay nakayuko lamang at hindi makapagsalita ng kahit isang kataga na patigas sina Doña Carmen at Lucia. Ang utak ng dalawang sakim na babae ay nagsimulang pagdugtong-dugtungin ang aking mga sinabi. Ang malupit na katotohanan ay sumampal sa kanilang mga ulo na parang maso. Elena, anong sinasabi mo? Utal ni Doña Carmen. Pag-ehersisyo? Kerida ni Javier? Hindi binili ang bahay na ito para sa akin? Ang 35 milyong piso na ibinigay ko mula sa pagbebenta ng mga lupa, ginamit mo para tustusan ang babaeng ito, Javier? Sumigaw si Doña Carmen at sumugod upang sakalin si Javier sa kwelyo ng polo nito at marahas itong inalog. Ang mapagkunwaring anyo ni Javier ay ganap na nahubaran sa harap ng kaniyang ina at kapatid. Hindi siya bumili ng kondo dahil sa pagmamahal sa pamilya. Ginamit niya ang dugo at pawis ng kaniyang ina upang tustusan ang isang kabit. Javier, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Lucia. Itinapon mo ang pera ng pamilya natin sa babaeng ito para tawagin niyang pulubi si nanay? Diyos ko, kung ganoon, hindi pala atin ang bahay na ito? Nakahalukip-kip ako sa gitna ng sala. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng buong linaw. Eksakto, ma. Lucia,
Ang marangyang penthouse na ito, ang jacuzzi, ang mamahaling sedang sapin sa kama, lahat ng ito ay binayaran ni Javier gamit ang pera ninyo para pagsilbihan ang kaniyang kabit. Namumuhay sila na parang mga hari at reyna gamit ang dugo at pawis ninyo, habang kayo sa probinsya ay nagtitiis sa gutom at lumang damit. Alam ko ang lahat noon pa man, ngunit hindi ako kumibo, dahil nais kong kayo mismo ang makakita sa sarili ninyong mga mata. Nais kong mahawakan ninyo ang kabulukan ng lalaking palagi ninyong ipinagmamalaki. Nais ninyong pumunta sa syudad para magpasasa? Narito ang inyong magandang buhay. Lasapin ninyo ang basurang nilikha ng sarili ninyong anak. Tama na, sigaw ni Javier. Namumula ang mga mata sa galit. Sinadya mong maglagay ng patibong. Sinadya mong ipadala ang address na ito kay nanay para ipahiya ako, di ba? Napakasama mong babae. Nag-angat ng kamay si Javier upang sampalin ako, upang protektahan ang kaniyang natitirang kapalaluan. Ngunit nang humakbang siya pasulong, ang aking matalim na tingin ay nagpatigil sa kaniya sa kinatatayuan. Hindi ako umatras kahit kalahating hakbang. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, nakataas ang noo. Masama? Ulit ko nang may malamig na ngiti. Gagamitin mo ang salitang iyan sa akin, Javier? Ikaw isang linta na nabubuhay sa pera ng kaniyang asawa. Lihim na nagtataksil at nagnanakaw ng pera ng sariling ina para bumuhay ng kabit. At ngayon, gagamitan mo ako ng dahas para pagtakpan ang iyong kaduwagan? Subukan mong itaas ang kamay mo. Hawakan mo kahit isang hibla ng buhok ko. Darating ang pulis sa loob ng 3 minuto. At ikaw, Javier Santos, ay mawawalan hindi lamang ng peking dangal na ito, kundi mawawalan ka ng lahat. Walang matitira sa iyo, kahit isang basahan. Napatigil ang kamay ni Javier sa hangin. Ang aking titig ay hindi kumurap, matatag, matalim, at puno ng hamon. Tinitigan niya ako ng malalim, at marahil sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang babaeng nasa kaniyang harapan ay hindi na ang maamo at sunod-sunurang asawa na maaari niyang manipulahin kailanman. Marahang bumaba ang kaniyang kamay, nanginginig at walang magawa. Bumigat ang hangin sa loob ng sala. Ang amoy ng dugo mula sa mga kalmot na humalo sa mamahaling pabango ay lumikha ng isang nakasusuklam na lasa ng kasinungalingan. Ngumiti ako, isang bahagyang ngiti, ngunit sapat upang magpalamig sa buong paligid. Maingat kong binuksan ang aking mamahaling bag na binili ko mula sa sarili kong dibidendo sa kumpanya at naglabas ng isang makapal na brown folder. Ang kaluskos ng papel ay bumasag sa katahimikan. Naglakad ako patungo sa babasaging mesa na may basag na sulok at buong diin kong ibinagsak ang folder sa harap niya. Kunin mo, Javier. Ito ang huling regalo ko sa iyo para sa 7 taon ng aking kabataang ibinuhos ko sa pamilya Santos. Buksan mo at basahin mong mabuti. Huwag mong palalagpasin kahit isang salita. Ano ito? Anong panibagong laro ito? Utal ni Javier habang nanginginig na inaabot ang folder. Nang buksan niya ang unang pahina, nanlaki ang kaniyang mga mata, kumibot ang kaniyang mukha, lumitaw ang mga ugat sa kaniyang noo. Isa iyong petition for declaration of nullity of marriage at legal separation na may lagda ko na. Ngunit ang higit na nagpatakot sa kaniya ay hindi ang kasulatan ng paghihiwalay, kundi ang mga dokumentong nakalakip sa likod nito. Nakahalukip-kip ako at marahang naglakad sa paligid ng nagkalat na gamit sa sala. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw na parang hatol ng isang hukom. Akala mo ba ay tanga ako, Javier? Akala mo ba ang mga palsipikadong financial report mo ay makapanlilin lang sa taong mismong nagtayo ng accounting system ng kumpanya mo? Noong Marso, naglabas ka ng 7 milyong piso para ipambili ng kotseng iyan. Noong Mayo, naglipat ka ng 12 milyon sa mga dummy account sa ngalan ng mga marketing partners. At ang pinakamatindi, ang 35 milyong piso mula sa ibinenta ng nanay mo, diretso mong ipinasok sa account ng babaeng ito para magkunwaring binili mo ang kondo na ito. Ang lahat ng ebidensya ng bank transfers, mga pekeng lagda, at resibo ng money laundering, lahat ng iyan ay naisumiti ko na sa National Bureau of Investigation, NBI, sa Securities and Exchange Commission, SEC, at sa Board of Directors ng kumpanya mo. Ikaw, minamanmanan mo ako? Sigaw ni Javier. Ang boses ay basag sa matinding takot. Nilukot niya ang papel sa kaniyang kamay habang nanlilisik ang mga mata na parang mabangis na hayop na nasukol sa kanto. Nababaliw ka na, Elena. Kapag ginawa mo iyan, babagsak ang kumpanya. Makukulong ako. At kayo ng anak mo ay magugutom din. Akala mo ba may mapapala ka?
Huminto ako sa tapat niya at umiling ng may awa. Magugutom? Masyado mong minamaliit ang kakayahan ko. Buklatin mo ang susunod na pahina. Tingnan mo kung nasaan ang 12 milyong pisong ipon na palagi mong ipinagmamalaki. Nagmadaling buklatin ni Javier ang mga papeles. Nang makita niya ang bank statement at ang kasulatan ng trust fund, nanghina ang kaniyang mga binti at bumagsak siya ng paluhod sa sahig na puno ng bubog, hindi alintana ang matutulis na kristal na bumaon sa kaniyang mga dumudugong tuhod. Ang bankbook sa vault na tinitingnan mo linggo-linggo ay isang pekeng kopya lamang na ipinagawa ko, paliwanag ko. Ang lahat ng malinis na pondo ay inilipat ko na sa isang hiwalay na trust fund sa pangalan ko at ng aking anak. Maging ang aking mga legal na shares sa kumpanya ay naibenta ko na sa pinakamahigpit mong kakumpetensya bago ko pa inilabas ang mga anomalya mo. Diyos ko po! Anong sinasabi mo, Elena? Sigaw ni Doña Carmen na tila nawawala sa sarili nang marinig ang tungkol sa pera. Gumapang siya upang hawakan ang braso ni Javier. Kinuha mo ang lahat ng pera ni Javier? Magnanakaw ka! Javier, tumayo ka riyan at tumawag ka ng pulis. Ipakulong mo ang babaeng iyan. Paano mo hinayaang nakawin ng babaeng ito ang pera ng pamilya natin? Nasaan ang 35 milyon ko? Nasaan ang bahay na ito? Mapait akong ngumiti sa biyenang nakaluhod sa sahig. Pulis? Sige po, tumawag kayo, nang masabay na ring posasan ang anak ninyo. Ang kinuha ko ay ang perang pinaghirapan ko ang bahagi ng conjugal assets na legal na para sa akin. Ang bahagi naman niya, ginamit niya sa pakikiapid at mga peking kontrata. Ngayon, wala na siyang kahit isang sentimo. Ang kaniyang mga bank accounts ay na-freeze na para sa investigasyon. Maging ang kumpanyang ipinagmamayabang ninyo sa buong probinsya ay puro utang na lamang ngayon. Ang anak ninyong si Javier Santos ay opisyal ng isang pulubi na nahaharap sa kasong estafa at qualified theft. Hindi. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling ka, Elena. Sigaw ni Javier. Nanginginig ang kaniyang mga daliring kinuha ang kaniyang mamahaling smartphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang banking app. Umikot ang loading icon ng ilang segundo at saka lumabas ang pulang babala sa screen. Account temporarily frozen by order of the authorities. Dumulas ang telepono mula sa kamay ni Javier at bumagsak sa sahig. Ang kaniyang buong katawan ay nanlupaypay na parang bangkay na walang kaluluwa. Ibinuka niya ang kaniyang bibig, ngunit walang lumabas na boses. Naunawaan niyang ang patibong na inilatag ko ay napakalalim at napakatibay. Habang nalulunod siya sa kalaswaan, tahimik kong winasak ang kaniyang buong buhay pinansyal. Hindi ako gumamit ng kutsilyo, ngunit pira-piraso kong tinadtad ang kaniyang kinabukasan. Kumusta? Tanong ko. Masarap ba ang pakiramdam ng mahulog mula sa langit, patungo sa kailaliman ng bangin? Javier, inakala mo bang isa akong tau-tauhan na maaari mong himasin ang ulo sa bahay habang pinagtataksilan mo sa labas? Tapos na ang laro. Pumunta lamang ako rito upang iabot ang kasulatan ng paghihiwalay. Pirmahan mo man o hindi, wala nang saysay. Sa dami ng ebidensya ng pangangalunya at pagnanakaw, mabilis na igagawad ng korte ang desisyon. Naway maging maligaya kayo sa inyong unang gabi, sa bagong tahanan. Lumingon ako kay Chloe, na kanina pa nakikinig sa bawat salita. Ang takot sa kaniyang mga mata ay napalitan ng malamig na pagkalkula. Teka, sinasabi mong wala na siyang pera? Na-freeze ang mga ari-arian niya at baon siya sa utang? Biglang tumayo si Chloe, hindi alintana ang punit na pantulog at ang natuyong dugo sa kaniyang mukha. Humakbang siya patungo kay Javier. Ang kaniyang boses ay naging matinis, wala na ang dating lambing ng tawag na baby. Huminto ako, lumingon, at nanood habang nakahalukip-kip. Ang tagpong pinakahihintay ko ay dumating na sa wakas. Tanungin mo ang kalaguyo mo, Chloe Udyok ko. Totoo ba ang sinasabi ko, Javier? Bangkarote ka na ba? Sabi mo binili mo ang bahay na ito ng buo para sa kaniya? Bakit ang kontrata ay nakapangalan sa kaniya, pero ikaw ang may hawak ng orihinal? Sagutin mo siya. Tumingala si Javier. Mapula at desperado ang mga mata sa kaniyang batang kabit. Inabot niya ang kamay nito, ngunit marahas itong itinabig ni Chloe nang may matinding pandidiri sa mukha. Chloe, makinig ka sa akin. Aniloko ako ng babaeng iyan. Bigyan mo ako ng ilang araw, kukuha ako ng abogado, babawiin ko ang pera. Hayaan mo muna kaming tumira rito pansamantala. Nagbayad na ako ng paunang deposito para sa unit na ito. Hindi ko pa nababayaran ang huling hulog, pero aayusin ko. Anong sinabi mo, Javier?
Sigaw ni Doña Carmen na tila nawawala sa sarili. Ang 35 milyong ibinigay ko sa iyo? Deposito lang? Hindi mo binili ang bahay na ito ng buo? Saan napunta ang pera ko? Muling sumugod ang matanda upang sabunutan ang kaniyang anak, ngunit marahas siyang itinulak ni Javier. Natigilan si Chloe nang marinig ang mga salitang deposito at hindi pa nababayaran ang huling hulog. Ganap na nagbago ang kaniyang mukha. Ang maskara ng dalagang umiibig sa mayamang Ginoo ay nawasak. Inilalantad ang anyo ng isang linta. Abat gago ka pala, sigaw ni Chloe. Ang kapal ng mukha mong sabihing binili mo ito ng buo para ipangalan sa akin. Nagbayad ka lang pala ng reservation at down payment para sa rent to own. Kakatapos lang tumawag ng property management kanina para singilin ang natitirang balanse. Tinanong kita at sinabi mong bayad na. Ginamit mo lang pala ang pagiging direktor mo para lokohin ako? Hampas lupa ka. Baon ka na sa utang. Tapos may gana ka pang kalad ka rin ang marumi mong katawan dito para mabuhay sa akin? Chloe, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Javier sa sakit. Sabi mo mahal mo ako? Iniwan ko ang asawa ko para sa iyo. Kinuha ko ang pera ng nanay ko para sa iyo. Ngayong nagkagipitan, itatapon mo ako ng ganito? Dumura si Chloe sa sahig. Itinuro ang mukha ni Javier. Mahal, tumingin ka nga sa salamin. Matanda ka na, kalbo at may malaking tiyan. Pinatulan kita dahil sa unlimited credit card mo, gago. Ngayon isa ka na lang pulubing baon sa utang? Tapos dinala mo pa ang matandang mukhang basurera at ang hipag mong mukhang katulong para sirain ang bahay ko? Gusto mo akong isama sa kumunoy mo? Managinip ka. Abat naglakas loob kang tawaging pulubi ang kapatid ko? Sigaw ni Lucia at muling susugod sana ngunit hindi na natakot si Chloe. Umatras si Chloe, kinuha ang telepono sa mesa at agad na nagdial sa intercom ng gusali. Hello, security sa lobby. Umakyat kayo ngayon din sa 18th floor, Unit 1805. May mga trespassing na pumasok, nanira ng mga gamit at nanakit sa may-ari. Iakyat ninyo ang mga tauhan ninyo para kaladkarin palabas ang mga basurang ito kundi tatawag ako ng pulis. Chloe, wag! Nagmakaawa si Javier. Lumuhod at humawak sa laylayan ng damit ng kabit. Wala na kaming mapupuntahan. Pinalitan na ni Elena ang lock sa bahay. Naka-freeze ang pera ko. Hayaan mo muna kaming manatili rito kahit ngayong gabi lang. Ang lalaking dating arogante at mapagmataas ay nakaluhod na ngayon sa paanan ng kaniyang kabit, nagmamakaawa ng matutulugan. Ang tagpong iyon ay nagbigay sa akin ng lubos na kasiyahan. Wala akong naramdamang pagmamalaki, kundi matinding pandidiri sa lalaking dating ama ng aking anak. Makalipas ang 2 minuto, narinig ang mabibigat na yabag sa pasilyo. 4 na malalaking security guard na nakauniporme ang pumasok sa pinto. Ilabas ninyo sila, utos ni Chloe. Ang 3 yan ay mga manloloko at pulubi. Kunin ninyo ang lahat ng basura nila sa pasilyo at itapon ninyo sa labas. Pakiusap po, lumabas na po kayo ng maayos kundi mapipilitan kaming gumamit ng puwersa, wika ng pinuno ng security. 2 guwardiya ang humawak sa magkabilang braso ni Javier at binuhat siya patayo habang mahina itong nanlalaban at tinatawag ang pangalan ni Chloe. Ang 2 pa ay sa pilitang itinulak palabas sina Doña Carmen at Lucia. Nagsisisigaw at nagpupumiglas si Doña Carmen, umiiyak at nagmumura sa buong pasilyo. Ang 35 milyon ko! Niloko mo ako, Javier! Ibalik mo ang bahay ko! Hindi ako aalis, magpapakamatay ako rito. Sa kabila ng kanilang mga hiyaw, walang awang kinaladkad silang 3 ng mga guwardiya kasama ang kanilang mga nagkalat na maleta at bayong at ipinasok sa service elevator. Tumalikod ako at pumasok sa main elevator ng mga residente, nakabubukas lamang, iniwan ang nagngangalit na titig ng kabit. Sumara ang pinto ng elevator, ganap na pumuputol sa mabaho at maingay na mundo ng ika-18 palapag. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganoon kasariwa. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Ngunit batid kong para sa pamilya Santos, ang gabi sa Maynila ay nagsisimula pa lamang. Walang pera, walang tirahan, walang dangal, mararanasan nila ang pakiramdam ng itapon sa pinakailalim ng lipunan. Ang kalakhang Maynila, matapos ang malakas na ulan, ay may malamig na simoy. Ngunit para sa mga taong kakahagis lamang sa lansangan, ang lamig na iyon ay humihiwa sa laman. Marahan kong iminaneho ang aking sasakyan palabas ng parking ng tore, ibinaba ng bahagya ang bintana, at itinabi ang kotse sa isang madilim na sulok sa tapat ng kalsada. Mula rito,
Malinaw kong natatanaw ang buong bukana ng gusali sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste. Gaya ng aking inaasahan, ang mag-iina ay nakatayo ng kaawa-awa sa bangketa. Sa paligid nila ay nakatambak ang mga maleta at mga basang bayong na puno ng kakanin mula sa probinsya. Si Javier ay nakaupo sa sementadong baitang, hawak ang kaniyang ulo gamit ang dalawang kamay, bagsak ang basang buhok. Suot pa rin niya ang basang damit pampalakasan nang walang kahit anong jacket. Si Doña Carmen naman ay nakaupo sa ibabaw ng isang maleta. Nakatakip ang mukha at umiiyak ng walang patid. Ang iyak ng matanda ay umaalingaw-ngaw sa gabi, puno ng pait at hinagpis. Si Lucia ay nakatayo, walang tigil sa pagpindot sa kaniyang telepono. Marahil ay sinusubukang tawagan ang mga kakilala sa Maynila para makituloy. Ngunit ang kaniyang lukot na mukha ay nagpapatunay na walang sinumang handang tumanggap sa kanila. Diyos ko! Anak na walang utang na loob! Pinatay mo ako, Javier! Iyak ni Doña Carmen. Ang 35 milyon ko. Ibinenta ko ang lupa ng mga ninuno natin para ibigay sa negosyo mo. Sabi mo ibibili mo ako ng bahay para magpakasarap. Tapos ngayon hinayaan mo akong itapon sa kalsada na parang aso. Binuhay mo ang kabit mo at hinayaan mong nakawin ng asawa mo ang lahat. Ngayon, saan tayo pupunta? Nay, tumahimik ka na please. Bulyaw ni Javier. Sabay tayo at buong lakas na sinipa ang maleta na tumaob sa kalsada. Pumutok na ang ulo ko. Akala mo ba ginusto ko ito? Kasalanan ito ni Elena. Dahil sa masasamang plano niya, inihulog niya ako sa patibong. Nagsinop siya ng ebidensya sa likod ko at kinuha ang lahat ng ipon. Pinatay niya ako. Nagsimulang magpalakad-lakad si Javier. Bumubulong sa kaniyang sarili tulad ng isang taong nalulunod na naghahanap ng makakapitan. Hindi maaari. Hindi pwedeng mawala ang lahat. May pag-asa pa ang kumpanya. Kailangan ko lang ng malaking halaga ng pera para tapalan ang nawawalang pondo ng mga investors. Kukuha ako ng magaling na abogado para baligtarin ang kaso laban kay Elena. Pera. Kailangan ko ng pera. Biglang humarap si Javier kay Doña Carmen, lumuhod sa harap nito, at mahigpit na hinawakan ang mga balikat ng matanda. May sumilay na baliw na pag-asa sa kaniyang mga mata. Ang huling salbabida ng kaniyang buhay ay ang mga natitirang ari-arian sa probinsya na inakala niyang hawak pa ng kaniyang pamilya. Nay, makinig ka sa akin. Pakiusap ni Javier ng mabilis at desperado. Nawala man ang 35 milyon mula sa lupain, pero mayroon pa tayong 2 bahay at lupa sa tabi ng highway sa bayan natin. Ang 2 ari-ariang iyon, sa presyo ngayon sa merkado, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 milyong piso. Tawagan mo agad ang mga ahente sa probinsya. Sabihin mong ibenta agad. Kahit palugi ibenta na. Isanla mo ang mga titulo ngayon din para magkapera at ipadala mo sa akin. Kailangan ko lang ng 10 milyon. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado sa Maynila. Idedemanda ko si Elena sa pagnanakaw ng ari-arian ng mag-asawa. Babawiin ko ang kumpanya. Tulungan mo ako sa huling pagkakataong ito. Nay, nagmamakaawa ako. Buong tiwala si Javier na kahit gaano siya kalalim bumagsak, nariyan pa rin ang mga ari-arian ng kaniyang ina. Sa loob ng maraming taon, palaging ipinagmamalaki ni Doña Carmen ang 2 bahay na iyon sa highway bilang kayamanan at dangal ng pamilya Santos upang ipang-api sa mahihirap na tulad ko. Tiyak si Javier na para sa kaniya ang nag-iisang lalaking anak, ibibigay ng ina ang lahat. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Carmen. Kung ibebenta ang mga bahay na iyon, saan kami titira ng kapatid mo? Sa ilalim ng tulay? Ikaw ang gumawa ng gulo? Ikaw ang magdusa! Bakit mo pipilitin ang nanay mo na ibenta ang huling masisilungan? Tumahimik ka! Sigaw ni Javier sa mukha ng ina. Ako ang panganay na lalaki. Ako ang nagdadala ng apelidong Santos. Kapag bumagsak ako, babagsak ang buong pamilyang ito. Gusto mo bang makulong ako? Nay, kung mahal mo ako, iligtas mo ako. Ibenta mo ang 2 bahay na iyon. Kapag nakabawi ako, ibibili kita ng 10 mas malalaking mansyon. Tawagan mo ang ahente ngayon din. Inagaw ni Javier ang telepono mula sa kamay ni Lucia at pilit itong isiniksik sa kamay ni Doña Carmen. Nasa loob ako ng kotse, nakikinig ng mabuti. Nang sandaling iyon, may napansin akong kakaiba. Sa harap ng pagsusumamo ng kaniyang paboritong anak, hindi nagalit o sumigaw si Doña Carmen gaya ng dati. Nanigas siya na parang estatwa.
Ang mukha niyang kanina'y namumula sa galit ay biglang naging maputla na parang papel walang natirang kahit isang patak ng dugo. Nanginginig ang kaniyang mga labi. Nagtatagisan ang kaniyang mga ngipin. Sumulyap siya ng lihim kay Lucia, saka tumingin sa kaniyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom. Ang mahabang katahimikan ni Doña Carmen ay labis na nakapangingilabot. Sinabi ng aking kutob na may isang madilim na lihim sa likod ng dalawang bahay na iyon sa probinsya. Isang katotohanang maging ang tusong si Javier ay hindi alam. Nay, anong nangyayari sa iyo? Tumawag ka na. Marahas na inalog ni Javier ang balikat ng ina. O baka naman nakatago ng maayos ang mga titulo? Bukas sasakay tayo ng unang bus pabalik sa probinsya. Dadalhin natin ang mga titulo sa bangko para maisanla. Huwag ka nang mag-atubili. Isang araw na maantala ay makukulong ako. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Doña Carmen, basang-basa ng luha ang kaniyang kulubot na pisngi. Tumingin siya sa anak na palagi niyang pinagbuhusan ng pag-asa. Gumalaw ang kaniyang mga labi upang magsalita. Napakahina ngunit may sapat na lakas upang lumikha ng isang lindol na wawasak sa huling pag-asa ng desperadong lalaki. Javier, anak, ang mga bahay sa probinsya. Wala na. Anong sinabi mo? Paanong wala na? Sigaw ni Javier. Ang dalawang malaking bahay sa highway, paanong mawawala? Pinaupahan mo ba? Kung pinaupahan, kanselahin ang kontrata, magbayad ng danyos at ibenta? Hindi pa rin maunawaan ni Javier o ayaw niyang unawain. Humagulgol si Doña Carmen ng buong lakas, pinagpapalo ang kaniyang sariling dibdib. Ibinenta ko na ang lahat, anak. Ibinenta ko na 6 na buwan na ang nakalipas. May nagdala ng pera at pinapirma ako sa mga kasulatan ng gabing iyon. Giniba na ang mga bahay at tinatayuan na ng supermarket ngayon. Wala nang natira sa akin. Bangkarote na talaga tayo, anak. Bakit? Sigaw ni Javier. Nanlilisik ang mga mata. Bakit mo ibinenta? Nasaan ang pera? Milyon-milyong piso ang halaga ng 2 bahay na iyon. Saan mo itinapon ang pera? Sa probinsya ay napakatipid mo. Nagtitiis ka sa mumurahing gulay. Saan mo dinala ang napakalaking salaping iyon? Maging ako na nakaupo sa kotse ay labis na nagulat. Isang matandang babaeng nagtipid sa buong buhay niya, maramot sa kaniyang manugang hanggang sa huling sentimo at itinuring ang pera bilang kaniyang buhay, bakit niya lihim na ibinenta ang 2 bahay nang walang nakakaalam? Lumapit pa ako sa bintana upang marinig ang bawat detalye. Ang lihim sa likod ng biglaang pagluwas ng mag-ina sa Maynila ay mabubunyag na sa wakas. Habang nauutal at nanginginig si Doña Carmen, si Lucia na kanina pa nakatayo sa sulok habang yakap ang kaniyang handbag ay biglang umatras ng ilang hakbang, sinusubukang magtago sa likod ng mga maleta. Ngunit napansin ni Javier ang kakaibang takot ng kaniyang kapatid. Binitiwan niya si Doña Carmen, sumugod, at marahas na hinablot si Lucia sa kwelyo ng bestida nito. Binuhat ito pa itaas. Ikaw! Alam mo ito, di ba? Sigaw ni Javier. Lucia! Kasama mo si nanay sa probinsya. Kung ibinenta ni nanay ang bahay, paanong hindi mo malalaman? Sagutin mo ako. Nasaan ang pera mula sa ibinenta? Saan ninyo dinala ang pera? Walang hiya ka. Bitawan mo ako. Nasasakal ako. Bitawan mo ako. Ubo ni Lucia habang hawak ang kamay ni Javier. Ang mga loan shark. Ang mga sindikato. Sinisingil ako ng utang. Kinailangang ibenta ni nanay para iligtas ako. Masasakal mo ako. Napatigil si Javier. Bahagyang lumuwag ang kaniyang kamay. Bumagsak si Lucia sa semento. Umuubo ng malakas habang si Javier ay nakatayo roon na parang binuhusan ng asido sa mukha. Loan shark. Sindikato. Utang. Iligtas siya. Bawat salita ay pumasok sa pandinig ni Javier na parang maso na dumudurog sa kaniyang eardrums. Gumapang si Doña Carmen at niyakap ang mga binti ni Javier. Umiiyak ng malakas habang inilalabas ang maruming lihim na ibinaon niya ng ilang buwan. Javier! Anak! Patawarin mo ako! Nagkasala ako sa mga ninuno natin! Nagkasala ako sa'yo! Si Lucia, napasama sa masasamang barkada sa probinsya. Natuto siyang mag-online sugal iyong isabong, online casino sa cellphone. Noong una, nanalo siya ng ilang 100,000, bumili ng bagong motor at mamahaling cellphone. Akala ko kumikita siya sa online selling. Sino bang mag-aakalang habang lalo siyang nagsusugal ay lalo siyang natatalo? Kinuha niya ng lihim ang mga titulo ng bahay natin at dinala sa mga ilegal na patubuan
para manghiram ng mabilisang pera sa mga sindikato. Lumobo ang interes sa loob lamang ng 3 buwan, umabot ang utang niya sa 15 milyong piso, anhain 5 de sexta. Anak, pumunta ang mga lalaking may tattoo sa bahay natin, binuhusan ng pulang pintura at basura ang pinto. Nagbanta silang, kapag hindi nagbayad, ay puputulin ang kamay ni Lucia at ipapakalat ang mga masasamang video niya sa internet. Natakot ako ng husto. Anak, natakot akong patayin nila ang kapatid mo. Kaya napilitan akong pumikit at tawagin ang ahente para ibenta ng palugi ang 2 bahay at ipambayad sa utang niya. Matapos bayaran ang prinsipal at interes sa mga sindikato, halos walang natira. Nitong mga nakaraang buwan, nagtitiis kaming mangupahan ng tagpi-tagping kwarto sa maruming lugar, hindi makatingin ng diretso sa mga kapitbahay. Nakatitig ako mula sa kotse, nakikinig sa bawat salita ng pagtatapat ni Doña Carmen, at isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Kaya pala, ang lahat ng piraso ng puzzle ay ganap na nagtugma sa isang larawan ng kabuktutan at kasinungalingan. Naitanong ko sa sarili ko noon kung bakit ang isang aroganteng biyenan na palaging minamaliit ang aking kondominium ay biglang nagpupumilit na lumipat sa Maynila upang tulungan ang kaniyang anak. Walang pagmamahal sa pamilya rito. Tinutugis sila ng mga pinagkakautangan. Nawala ang lahat ng kanilang ari-arian sa probinsya. Wala na silang matirhan, kaya nagkaroon sila ng kapal ng mukha na lumuwas sa Maynila, bitbit ang mga maleta, nagbabalak na mabuhay sa aking gastos, gawin akong kanilang kalasag at ATM machine upang tustusan ang isang sugarol na hipag. Binalak nilang gamitin ang aking kabaitan at pagtitiis upang takasan ang basurang sila mismo ang lumikha. Napakagaling nilang magkalkula, ngunit hindi nila inasahang ang pugad na balak nilang kapitan ay matagal nang winasak ng kanilang pinakamamahal na anak. Si Javier, ninakaw ang pera ng ina upang buhayin ang kabit. Si Lucia, isinugal ang mga titulo ng pamilya. Isang pamilya ng mga mapagkunwari sa labas ay nagkukunwaring marangal, ngunit sa loob ay bulok hanggang sa kaibuturan. Sila mismo ang nagwawasak sa isa't isa dahil sa kanilang sariling kasakiman. Hindi ko na kailangang maging malupit. Ang karma mismo ang nagpataw ng pinakamabigat na parusa nang walang iniwang takasan. Nay, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Javier ng buong lakas. 15 milyong piso? Ibinenta mo ang ari-arian ng pamilya para pambayad sa sugal ng walang silbing babaeng ito? Mas pinili mong makitang mawasak ang pamilya kaysa maputulan ng kamay ang isang sugarol? At paano naman ako? Ako ang lalaki. Ako ang nagdadala ng lahi. Ibinigay mo ang lahat sa kaniya. Tapos ngayong ako ang bangkarote at makukulong, sino ang magliligtas sa akin? Niyakap ni Javier ang kaniyang ulo. Marahas na hinila ang kaniyang basang buhok na parang baliw. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Buong puso siyang umasa na may matatag pa siyang masasandalan sa probinsya upang baligtarin ang laban-laban sa akin. Ngunit ngayon, ang salbabidang iyon ay pinasabog ng kaniyang sariling ina at kapatid, inilulubog siya sa pinakamalalim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Ang dagok na ito para kay Javier ay higit na masakit kaysa sa pagkakatuklas ko sa kaniyang pagtataksil. Opisyal na siyang walang-wala sa mundong ito, wala ng pera, at wala ng pamilyang masasandalan. Javier, nagmamakaawa ako. Huwag mo na akong pagalitan, iyak ni Doña Carmen. Ginawa ko lang iyon dahil naawa ako sa kapatid mo. Akala ko mayamang direktor ka sa Maynila, may sariling malaking bahay at maraming pera. Kaya naisip kong dalhin ang kapatid mo rito para magtago pansamantala. Sino bang mag-aakalang bangkarote ka rin pala? Naniloko ka rin ng asawa mo hanggang sa puntong ito? Diyos ko, bakit mo ipinaranas ang kapalarang ito sa pamilya Santos? Tumingala si Doña Carmen sa langit habang umiiyak. Sinisisi ang Diyos. Sinisisi ako. Ngunit walang kahit katiting na pagsisisi sa kaniyang sarili o sa kaniyang anak na sugarol. Ang kaniyang kamangmangan ang nagtulak sa buong pamilya sa bangin. Ngunit si Javier ay wala ng panahong makinig sa mga daing ng kaniyang ina. Ang kaniyang mga mata ay nakapako kay Lucia na nanginginig sa likod ng maleta. Sa mga mata ni Javier, nakita ko ang kabaliwan at puot ng isang mabangis na hayop na inagawa ng huling piraso ng pagkain. Ang hangganan ng pagtitiis ng isang duwag at makasariling lalaki ay ganap ng nawasak. Ang tagpo ng mga nasukol na aso na naglalapaan sa isa't isa ay opisyal nang nagsimula mas mabangis at mas madugo kaysa dati. Ang kadiliman ng gabi sa BGC ay tila nangilabot sa tagpong
naganap sa bangketa sa harap ng tore. Saglit na natigilan si Javier. Ang kaniyang paghinga ay mabigat at humahagok. Bigla, nang walang babala, sumugod siya kay Lucia sa nakatatakot na bilis. Wala nang pagmamahal ng isang kapatid, wala nang huwad na imahe ng isang kagalang-galang na direktor. Si Javier ay isa na lamang baliw na naghahanap ng pagbubuntunan ng lahat ng hinanakit, pait, at kawalan ng pag-asa sa kaniyang buhay. Sinipa niya ang maletang humahadlang at buong lakas na sinabunutan ng buhok ni Lucia, hinila ito paatras. Hayop ka! Sinira mo ang pamilyang ito! Sigaw ni Javier habang pinagsasampal ang kapatid. Nagsugal ka! Ipinamigay mo ang ari-arian ng ama ko sa ibang tao. Isinubo mo ako sa kamatayan. Ngayong gabi papatayin kita. Papatayin kita sa bugbog para pagbayaran mo ang kinabukasan ko. Sunod-sunod na sampal ang lumagutok sa mukha ni Lucia, kasabay ng kaniyang matitinis na hiyaw. Hindi tumigil si Javier sa pananampal. Itinumba niya si Lucia sa basang semento, idiniin ang kaniyang tuhod sa dibdib nito, at ang kaniyang marahas na mga kamay ay mahigpit na pumulupot sa leeg ng kaniyang sariling kapatid. Nanlilisik ang kaniyang mga mata. Lumitaw ang mga ugat sa leeg. Nais niya talagang pumatay ang lahat ng galit sa pagkakaagaw ko ng kaniyang ari-arian, sa pagtataboy sa kaniya ng kaniyang kabit, at sa pagtataksil ng kaniyang sariling pamilya, ay ibinuhos niya sa mga kamay na sumasakal kay Lucia. Tulong! Nay! Papatayin niya ako! Bitawan mo ako! Hayop ka! Sigaw ni Lucia habang kapos sa hangin. Javier! Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ang kapatid mo! Nabalisa ng husto si Doña Carmen. Sumugod siya upang kalmutin at hampasin ang likod at ulo ni Javier upang iligtas ang kaniyang anak. Ngunit ang lakas ng isang matandang babae ay walang laban sa isang lalaking nilalamon ng matinding puot. Marahas na winasiwas ni Javier ang kaniyang braso. Nawalan ng balanse si Doña Carmen, bumagsak sa semento, at tumama ang noo sa gilid ng bangketa, dumugo at namaga. Ngunit gumapang pa rin ang matanda, dinampot ang payong sa tabi, at buong lakas na inihampas kay Javier. Anak na walang utang na loob. Hayop ka. Sinasaktan mo ang kapatid mo, sinasaktan mo ang nanay mo. Sigaw ni Doña Carmen. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Kung hindi mo ninakaw ang pera ko para tustusan ang malanding babaeng iyon, kung hindi ka naging tanga para hayaang kunin ng asawa mo ang lahat ng ari-arian, hindi tayo aabot sa ganito. Walang silbi ka. Hindi mo nagawang hawakan ang asawa mo. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos kami ang sisisihin mo? Ang mga hampas ng payong sa likod ay nagpaungol kay Javier sa sakit. Napilitan siyang bitawan ang leeg ni Lucia upang harapin ang kaniyang ina. Nakaligtas si Lucia sa bingit ng kamatayan. Umuubo ng marahas. Mabilis siyang gumapang patayo, ngunit hindi siya tumakas. Ang likas na ugali ng isang palaaway na sugarol ay hindi nagpahintulot sa kaniya na magpaapi. Hinablot ni Lucia ang kaniyang sapatos na may matulis na takong na nahubad sa kaniyang paa, sumugod, at buong lakas na ibinaon ang matulis na takong sa balikat ni Javier. Tinatawag mo akong hayop? Sigaw ni Lucia. Ikaw ang magaling! Isa kang duwag na lalaking palamunin ng asawa, nagnakaw ng pera ng nanay para ibili ng bahay ang kabit. Niloko mo ang buong pamilya. Nagpanggap kang mayamang direktor para manguto. Natalo ako sa sugal pero inaamin ko. Ikaw, nagtaksil ka. Pinalayas ka ng asawa mo na parang asong may galis. Anong karapatan mong patayin ako? Papatayin kita, hayop ka. Ang tagpo sa harap ng aking mga mata ay isang ganap at hubad na larawan ng kabulukan ng tao kapag nasusukol. Ina, anak na lalaki, anak na babae silang magkadugo na dating nagkaisa upang apihin at tapakan ako ay naglalapaan na ngayon sa isang madugong labanan. Nagbabatuhan sila ng pinakamasasakit at malalaswang salita, inilalabas ang bawat maruming lihim ng isa't isa upang magpahiyaan at magsisihan. Nagkakalmutan sila, nagpupunitan ng damit, magulo ang buhok, at ang mga muka ay nababalutan ng dugo at putik. Ang ingay at kaguluhan ng pamilya Santos ay umakyat sa pansin ng security ng tore at ng mga taong dumaraan. May ilang nakamotorsiklo ang huminto. Nagsimulang magtipon ang mga usyoso, inilalabas ang kanilang mga cellphone upang kumuha ng video at litrato. Ang mga bulungan at tawanan ay nakaturo sa mag-iina. Grabe naman, anong klaseng pamilya yan? Nanay at mga anak nagbubugbugan sa kalsada. Nabalitaan ko, may kabit pala yung lalaki riyan sa kondo, tapos kinuha ng legal na asawa ang lahat ng pera. Yung nanay naman ibinenta ang bahay.
para pambayad sa sugal ng anak na babae. Bagay nga sa kanila, pare-pareho silang manloloko. Bawat salita ng tsismis ay malinaw na umabot sa pandinig ni Javier. Para sa isang lalaking mas pinahahalagahan ang tingin ng ibang tao kaysa sa kaniyang sariling buhay, ang mabunyag, mabugbog, mapahiya sa publiko, at makunan ng video para i-post sa internet ay isang parusang higit pa sa kamatayan. Bumaba ang kaniyang mga kamay, hindi na nag-abalang gumanti sa mga kalmot ni Lucia o sa mga hampas ni Doña Carmen. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bilog ng mga tao, nakayuko ang ulo, nanginginig ang mga balikat. Nawala sa kaniya ang lahat, asawa, anak, yaman, dangal, at maging ang kaniyang pagkatao. Tahimik akong nakaupo sa loob ng aking komportableng sasakyan. Iniayos ko ang hibla ng buhok na humarang sa aking pisngi. Ang malamyos na tugtog mula sa stereo ng kotse ay patuloy na tumutugtog, ganap na kabaligtaran ng magulo at kaawa-awang ingay sa labas. Hindi ko kailangang lumabas ng kotse. Hindi ko kailangang magbitiw ng iba pang malupit na salita. Hindi ko kailangang sampalin sila gamit ang sarili kong kamay. Ang kanilang sariling kasakiman, panlilinlang, at bulok na pamumuhay ang naghabi ng lubid na sumakal sa kanilang sariling mga leeg. Ang sinumang sumasaksak sa likod ng iba ay tiyak na sasaksakin sa pinakamasakit na paraan ng kaniyang sariling kadugo. Ang sinumang naghahangad ng huwad na yaman at kapangyarihan ay magtatapos sa bangketa, kinamumuhian ng madla. Ang sinumang nagnanais magnakaw ng tahanan ng iba ay mawawalan ng sariling masisilungan. Walang pinatatawad ang karma. Maantala man ito, kapag dumating ay wawasakin nito ang lahat ng walang ititirang takasan. Ngumiti ako, isang ngiti ng lubos na kapayapaan mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa harap ko ay isang malawak at bukas na landas. Walang basura, walang kasinungalingan. Ngayong gabi, uuwi ako, yayakapin ko ang aking anak, at matutulog ako ng mahimbing at payapa. Ang aking buhay, mula sa sandaling ito, ay magsisimula ng isang bago, maningning, at marangal na kabanata. 3 buwan matapos ang gabing iyon, pumasok ang Kalakhang Maynila, sa panahon ng malamig na simoy ng hangin bago magpasko, maliwanag, at maaliwalas ang sikat ng araw. Lumabas ako sa pintuan ng Regional Trial Court, huminga ng malalim sa sariwang hangin ng kalayaan. Ang opisyal na desisyon ng korte sa pagpapawalang bisa ng kasal at ang sertipiko ng solong kustodiya sa aking anak na may pulang selyo ay maingat na nakatago sa aking mamahaling bag. Ang lahat ng legal na proseso ay natapos ng mabilis at maayos. Gaya ng aming inaasahan ng aking legal team, hindi sumipot si Javier Santos sa pagdinig. Nagtalaga na lamang siya ng isang public attorney upang ayusin ang mga labi ng kasal na ito dahil siya mismo ay wala ng mukha o tapang na humarap sa akin. Mula sa mga balita ng mga dating kakilala, nalaman ko na ang buhay ni Javier, Doña Carmen at Lucia ay tuluyan ng lumubog sa pinakailalim ng putikan, nang walang pag-asang makabangon pa. Matapos ang madugong labanan sa harap ng tore sa BGC ng gabing iyon, dinala silang 3 ng mga pulis sa presinto dahil sa paglabag sa kapayapaan at public disturbance. Nang makalabas sila sa presinto, ganap na silang naging mga palaboy na walang matutuluyan. Si Javier ay formal na kinasuhan ng Board of Directors ng kumpanya dahil sa qualified theft at estafa. Ang kaso ay naisampa na sa piskalya at ang kaniyang pagkakakulong ay usapin na lamang ng panahon. Ang lahat ng kaniyang bank accounts ay nanatiling naka-freeze at ang kaniyang mamahaling kotse ay hinila na rin ng bangko. Mula sa pagiging isang marangyang direktor, nagtatrabaho na siya ngayon bilang kargador sa Balintawak Bagsakan Market tuwing madaling araw upang umiwas sa mga kakilala, kumikita ng ilang daang piso para lamang makatawid sa gutom araw-araw. Sina Doña Carmen at Lucia naman, dahil walang mapuntahan at walang pera, ay napilitang mangupahan sa isang barong-barong na tumutulo ang bubong sa isang maralitang komunidad sa labas ng syudad. Si Lucia, ang hipag kong dating mapagmataas at nangangarap makapangasawa ng bilyonaryong may mamahaling kotse, ay nagtitiis ngayong maghugas ng plato sa isang karinderya, palaging marumi at mamantika ang mukha. Bukod dito, hindi sila tinantanan ng mga loan shark mula sa probinsya. Natuntun sila sa kanilang bagong tirahan. Paminsan-minsan ay binubuhusan pa rin ng basura at pintura ang kanilang inuupahang silid, dahilan upang mamuhay ang mag-ina sa matinding takot araw at gabi. Si Doña Carmen, ang babaeng dating nag-utos na lumuwas sa Maynila upang maging reyna at utusan ang manugang na magsilbi sa kaniya,
ay tumanda ng 10 taon ang hitsura. Araw-araw, kinakaladkad niya ang kaniyang matandang katawan upang mangalakal ng mga plastik na bote at lata sa mga tambakan ng basura upang may maidagdag na pambili ng bigas. Ang kayabangan at hungkag na dangal ng pamilya Santos ay ganap ng dinurog ng malupit na realidad. Tungkol naman sa kabit na si Chloe, matapos iwan si Javier, hindi rin naging maganda ang kaniyang kinahantungan. Nang maputol ang sustento, hindi niya nabayaran ang natitirang balanse sa penthouse condo, kung kaya't agad siyang pinalayas ng may-ari sa kalsada. Nabalitaan kong bumalik siya sa pagiging promo model sa mga bar, sinusubukang mang-akit ng iba pang mga lalaking mayayaman. Ngunit ang kaniyang nalantang ganda, at ang bansag sa kaniya bilang mang-aagaw ng asawa na nabugbog sa publiko, ay nagpababa ng husto sa kaniyang halaga sa mundong iyon. Samantala, ginamit ko ang lahat ng aking legal na naisalbang pondo at ang kita mula sa pagbebenta ng aking mga shares upang magtayo ng sarili kong financial consulting firm. Taglay ang karanasan at katatagang nahubog sa gitna ng bagyo. Mabilis na nakakuha ang aking kumpanya ng malalaking kliyente at ang aking karera ay sumikat ng husto. Bumili ako ng isang magandang bahay sa isang eksklusibong subdivision na may malawak na hardin kung saan malayang makapaglalaro ang aking anak. Tuwing umaga, personal kong ipinagluluto ng almusal ang aking anak, ipinagmamaneho siya patungo sa isang international school, at saka ako papasok sa aking opisina bilang isang makapangyarihan at malayang chief executive officer. Hindi ko na kailangang tumingin sa mukha ng kahit sino para mabuhay. Hindi ko na kailangang magtiis sa mga mapanuyang salita ng pamilya ng aking asawa. Namumuhay ako para sa aking sarili marangal, malaya, at labis na maligaya. Madalas sabihin ng mga tao na ang mga babae matapos ang hiwalayan ay mga talunan na may sugat sa puso na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit iba ang aking pananaw. Ang pagtataksil ng lalaking iyon ay hindi naging tuldok sa aking buhay, kundi isang mahalagang aral, isang pagsubok na pumilit sa akin na magbagong anyo, ipagpag ang putik, at bumangon upang maging pinakamalakas na bersyon ng aking sarili. Ang mga babae ay ipinanganak na may sensitibong puso, palaging tapat at nag-aalay ng lahat para sa pamilya, asawa, at mga anak. Ngunit ang bulag na sakripisyo, ang labis na pagpapakumbaba, at ang pagtitiis sa pang-aapi ay hindi kailanman naging susi sa tunay na kaligayahan. Kapag itinuring mo ang ibang tao bilang iyong buong daigdig, sa oras na mawala siya, guguho ang iyong mundo. Ngunit kapag itinuring mo ang iyong sarili bilang sentro ng iyong daigdig, sinuman ang dumating o umalis, ang iyong kalawakan ay patuloy na magniningning. Huwag mong hahayaang ang iyong kaligayahan ay umasa sa konsensya ng isang lalaki. Huwag ka ring mag-aksaya ng panahon at luha sa pagwawala o paghabol sa isang taong nagbago na ang puso. Maaari kang pagtaksilan ng pag-ibig, maaari kang lokohin ng mga lalaki, ngunit ang salaping kinita mula sa sarili mong talino at pawis ay hinding-hindi ka tatalikuran kailanman. Hindi nabibili ng salapi ang kaligayahan, ngunit binibigyan ka nito ng karapatang pumili kung paano ka iiyak. Ang umiyak sa loob ng isang mamahaling sasakyan, o ang umiyak sa kalsada sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Binibigyan ka ng salapi ng kakayahang protektahan ang iyong anak upang hindi sila magdanas ng hirap o hamakin ng ibang tao. At ang pinakamatino at pinakamalupit na paghihiganti sa mga taong tumapak sa iyo ay hindi ang paggamit ng masasakit na salita o ang paggamit ng dahas. Gamitin mo ang iyong hinahon at talino upang bawiin ang lahat ng nararapat sa iyo. Itulak mo sila palabas ng iyong buhay at hayaan mo silang sirain ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang sariling kasakiman at kasamaan. At ikaw mamuhay ka ng marangal, matagumpay, at maningning hanggang sa puntong kahit baliin pa ng mga taong iyon ang kanilang mga leeg sa pagtingin sa itaas, hinding-hindi na nila maaabot kahit ang laylayan ng iyong damit. Tumigil ako sa harap ng malaking salamin sa aking opisina, pinagmamasdan ang aking sariling refleksyon. Isang malayang babae, may matalas na tingin, at may tiwala at maningning na ngiti. Ang mga sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, naging mga medalya ng karangalan na nagpatunay sa aking katatagan. Sa labas, ang langit ng Maynila ay nananatiling bughaw, lumulutang ang mga puting ulap. Lumipas na ang bagyo, at batid kong ang panahon ng tunay na kalayaan at kapayapaan ay nagsimula na. Pinihit ko ang aking katawan at naglakad patungo sa aking mesa upang buksan ang bagong kontrata. Ang buhay na ito ay marami pang magagandang bagay na dapat abutin,
At hindi na ako mag-aaksaya kahit isang segundo sa mga taong hindi karapat-dapat. Paalam sa kadiliman. Maligayang pagdating sa isang marangal at muling isinilang na Elena,